Mahina si Lloyd noong teenager pa siya, sobrang hina kaya hindi man lang siya makahuli ng ordinaryong kuneho. Binugbog pa siya ng kuneho, kaya labis siyang napahiya. Sa mismong sandaling yon, lumitaw ang isang kapitbahay, hawak ang mismong kuneho, na ikinatuwa ni Lloyd. Paulit-ulit niyang tinatanong ang kapitbahay tungkol sa labas ng mundo. Pero pinayuhan lang siya ng kapitbahay na kung gusto niyang malaman, dapat siyang maging malakas at hanapin ang mga sagot sa sarili niya. Pagkatapos, binigyan niya si Lloyd ng libro, na ikinatuwa ng sobra ng bata. Samantala, unti-unting lumaki si Lloyd at nagpas siyang maglakbay para hanapin ang isang mangkukulam. Pagdating niya, agad na nagbabala si Marie na ang mga hindi handang magbayad ng karampatang halaga ay dapat umalis agad. Nang makita ang determinasyon ni Lloyd, tumayo si Marie at tinanong kung ano ang kanyang dahilan. Ipinagtapat ni Lloyd na gusto niyang maging sundalo, kaya't pumunta siya sa lungsod at umaasa sa kanyang tulong. Sasabihin na sana ni Marie ang kasaysayan ng mga mangkukulam, ngunit ipinakita ni Lloyd na alam na niya ang lahat, na ikinahiya niya at pagkatapos ay ikinagalit, pinagalitan siya at sinabihan na umalis. Gayunpaman, nang marinig ni Marie na si Lloyd ay mula sa baryo ng Kinran at ang pangalan ng pinuno ng baryo, si Alka, biglang nakaramdam si Marie ng panlalamig sa kanyang likod. Nang ilabas ni Lloyd ang isang bolang kristal, mas natakot pa siya dahil alam niyang haharapin niya ang kanyang pinakatatakutang amo. Agad pagkatapos, lumabas si Alka mula sa bola, na naging dahilan para agad sumunod si Marie, nawawala ang kanyang kayabangan. Ipinagkatiwala niya kay Marie si Lloyd dahil ito ang paborito niyang estudyante. Nagkunwari pa si Alka na isa lamang itong paunang record na imahe para mailabas ni Marie ang tunay niyang ugali, at sa gayon ay magkaroon siya ng dahilan upang parusahan siya ng walang awa. Nang napagtanto ni Marie na siya ay nalinlang, ang tanging pagpipilian niya ay humingi agad ng tawad. Nang mawala ang pigira ni Alka, ibinuhos niya ang kanyang galit sa bolang kristal. Nang makita ito, yumuko si Lloyd at humingi ng paumanhin, ngunit laking gulat niya, hindi siya sinisi nito at inalok pa siya nito ng isang pribadong silid. Bago pumasok, hindi nakalimutan ni Lloyd na magpasalamat at umasa sa kanyang tulong, kaya napagtanto ni Marie na mabuti siyang tao. Sa hindi inaasahan, muling lumitaw si Alka, nagpapaalala kay Marie na huwag apihin si Lloyd kung hindi ay makakaharap niya ang kanyang parusa. Ibinunyag din niya na ginamit niya lamang ang madaliang teleportasyon sa pamamagitan ng bolang kristal, kaya Marie ay labis na hindi komportable. Gayunpaman, hindi alintana ni Alka ang mga damdaming yun at inutusan lamang siyang sanayin si Lloyd ng seryoso. Galit pa rin dahil tinawag siyang matanda, pinarusahan siya ni Alka sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang sumpa ng kamalasan. Mula noon, nakaranas si Marie ng sunod-sunod na kamalasan, at umiyak sa paghihirap. Kinabukasan, nagising si Marie at nakita si Lloyd na tahimik na nagluluto. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa paggamit ng kusina nang walang pahintulot, ngunit sinabi ni Marie na gawin niyang parang sariling bahay. Pagkatapos, dinalhan siya ni Lloyd ng isang bahagi ng pancake na may masaganang sarsa, na pinuri niya. Nang matikman niya ito, na ikinatuwa niya. Nang tanungin tungkol sa kanyang pangarap, inamin ni Lloyd na dati siyang pinakamahina sa kanilang nayon, halos hindi makapanguha ng panggatong o makahuli ng isda. Mula pa noong bata siya, hinangaan niya ang isang bayani mula sa nobela, kaya lagi siyang naghangad na maging sundalo. Para makapasok sa paaralan ng mga opisyal, kailangang pumasa sa 3 bahagi, sining ng pakikipaglaban, mahika, at isang panayam. Binigyang diin ni Marie na ang bahagi ng sining ng pakikipaglaban ang pinakamahalaga, kaya lalong nahiya si Lloyd. Nag-alala siya dahil sa kanyang mahinang pangangatawan, dahil inabot siya ng 6 na araw para lang makarating dito. Ipinaliwanag ni Marie na kahit sa tren, aabuti ng 6 na araw mula sa Conron Village papunta dito, at nagulat nang malaman na tinakbo ni Lloyd ang buong distansya. Ayon sa kanya, napakabilis noon, pero iniisip pa rin ni Lloyd na 2 araw lang ang tinagal ng lolo niya. Nagulat si Marie at nagtanong kung may nakasalubong siyang mga halimaw. Sumagot si Lloyd na wala siyang nakitang mapanganib na nilalang, kundi mga higanteng tipaklong at mga butiking nagbubuga ng apoy. Agad na sinabi ni Marie na mga halimaw yon, pero itinuturing pa rin ni Lloyd na ordinaryong hayop ang mga yon. Na iniisip na ang mga nilalang lamang na tulad ng mga panginoong demonyo ang maituturing na halimaw. Dahil dito, nalito si Marie, at naramdaman niyang masyado siyang kakaiba. Habang nag-uusap sila,
Kinuha ni Lloyd ang isang panyo na may berdang sinaunang bulate, sinasabing kaya nitong panasan ang kahit anong dumi. Namangha si Marie, dahil ang uri ng bulate na yun ay inabot siya ng 3 taon para matutunan. Nabanggit din ni Lloyd na alam niya kung paano gumamit ng mahika para magpaulan, ngunit sinabi ni Marie na hindi praktikal ang spell na yun. Sa huli, napagpasyahan niya na bukas ay tuturuan niya ito ng mga batayang mahika, kaya tuwang-tuwa si Lloyd. Kinabukasan, naglakad-lakad si Lloyd at nakarinig ng mga usap-usapan na maraming kandidato ang nagtitipon para kumuha ng pagsusulit sa paaralan ng mga opisyal. Nabanggit din ng mga taga-bayan na may mga dayuhang ahente na umaakit ng mga halimaw papunta sa lungsod. Nang marinig ang salitang halimaw, bigla niyang naalala ang kanyang misyon at tumakbo. Samantala, isang prinsesa ang hindi sinasadyang nakabangga sa isang lalaki na nakakilala sa kanyang pagkatao at ngunit hindi ito inintindi ng prinsesa, pumasok sa isang eskinita, at sa kasamaang palad ay nakatagpo ng isang halimaw. Tumama sa pader, muntik na siyang mapahamak nang lumitaw si Lloyd, mabilis na natalo ang itinapon ang kalaban. Lumapit siya para tingnan ang kalagayan nito, pero umiwas ang prinsesa dahil nahihiya siya sa kanyang hitsura. Sinabi ni Lloyd na may kailangan siyang gawin at kailangan na nilang maghiwalay. Mabilis na nagpakilala ang babae bilang Selene at pinanood siyang umalis ng may matinding interes. Pag-uwi niya, nasa isip pa rin niya ang imahe ni Lloyd. Plano ni Selene na maglagay ng magandang make-up sa susunod, pero nang tignan niya ang peklat sa kanyang mukha, naalala niya ang kanyang malungkot na pagkabata. Mula pagkabata, siya ay iniwasan at lubos na nawalan ng pag-asa, kaya ang kanyang mga magulang. Kinailangan niyang humingi ng tulong sa isang pari. Minsan nang sinabi ng pari na may isang taong sapat ang lakas para sirain ang sumpa. Dahil dito, nagsikap magsanay si Selene, pero hindi siya sinuwerte. Isang araw, sa galit, sinubukan niyang tanggalin ang sinturon at nagulat siyang madali itong nahulog. Sa sandaling yun, napagtanto niyang si Lloyd ang taong nakatadhana para sa kanya. Samantala, natapos ni Lloyd bumili ng mga grocery na ipinabili ni Marie at gumastos pa ng sobrang pera para sa mga regalo na ikinatuwa niya. Kasabay nito, nabalitaan ng dalaga na ang bilang ng mga kandidatong ni-recruit ni Merthohan lumalaki. Ang sitwasyong diplomatiko ay lumalala, at dahil nawawala ang reyna, kinailangan ng hukbo na mabilisang pagsamasamahin ang kanilang puwersa. Sa ibang lugar, napansin niya si Riho, isang mersenaryong pinaghahanap. Naniniwala si Merthohan na ang kanyang likas na pagkatao ay tulad ng isang mersenaryo, kaya kapag sumali siya sa hukbo, aalisin ang warrant of arrest. Nagkataon, nakita nilang pareho si Alan na pinapagalitan ang prinsesa dahil hindi niya inaalis ang kanyang sinturon na nakaapekto sa kanyang dangal. Nauunawaan ni Merthohan na pinapahalagahan ni Alan ang dangal at minsang nagpahayag na sa sandaling maging opisyal siya, agad siyang magpapatala. Sa puntong ito, binalak ni Riho na samantalahin ang ilang tao, ngunit nang makita niya si Lloyd na lumitaw ng may nakahihigit na presensya, bigla siyang natakot. Nakakagulat na pinuri ni Lloyd ang kanyang braso na maganda, na lalong nagpakaba kay Riho. Habang binabati sila ni Lloyd, biglang lumitaw si Selene at hinayla si Riho para tanungin. Mabilis na ipinaliwanag ni Lloyd na kakakilala pa lamang niya rito, kaya pinalampas ni Selene. Nakilala ni Riho si Selene bilang isang taong kaya niyang gamitin at lihim na nagplano. Sa wakas, nagsimula ang pagsusulit sa martial arts, at pinayagan ng referee ang lahat na pumili ng mga armas. Para atakihin ang target, nilapitan ni Riho si Merthohan para kausapin, pinapaniwala siya na magre-resign na siya. Pero tiniyak niya na hindi niya palalampasin ang pagkakataon, lalo na't pananggakwan siya na buburahin ang kanyang criminal record at makakatanggap ng bayad. Inisip niya kung saang grupo kabilang si Lloyd, dahil sa lakas nito, pero hindi rin alam ni Merthohan, ang alam lang niya ay si Lloyd mismo ang nagsumite ng kanyang aplikasyon. Ayon sa kanya, kahit magsama-sama pa ang lahat dito, mahihirapan silang talunin ito. Nang tawagin si Riho para sumali sa laban, naghahanda rin si Lloyd para sumali sa pagsubok. Gusto sanang magmasid ni Merthohan, pero tinawag siya ng isang kasamahan, umaasa lamang na papasa si Lloyd. Samantala, si Marie ay nagpapakasawa sa mga panaderia at naghihintay ng balita nang biglang lumitaw ang kanyang amo. Alam niya na kahit palaging sinasabi ni Lloyd na mahina siya, hindi yun totoo. Dahil si Lloyd ay isinilang at lumaki sa baryo ng Qumran, isang maalamat na lupain ng mga bayani,
halos imposible ang kanyang pagkabigo. Sa ibang lugar, tinitingnan ni Lloyd ang resulta ng kompetisyon, pero kahit ilang beses niya itong tiningnan, hindi pa rin niya makita ang kanyang pangalan. Kinaumagahan, patuloy pa rin sina Riho at Selen sa paghahanap kay Lloyd, ngunit hindi pa rin nila siya nakitang lumitaw. Pati si Murthohan ay nawala ng katinoan hanggang sa nakalimutan ang kanyang karaniwang pagiging seryoso habang sinusubukan hanapin ang pangalan ni Lloyd sa listahan. Sa kanyang pagkalito, nasabi pa niyang itaas ng kamay ang sinumang wala, na nagresulta sa pagpapagalitan sa kanya ng kanyang kasamahan sa pagsasabi ng mga walang kabuluhan. Ipinahayag ni Colleen na ang kaharian ng Azami at ang imperyo ng Zio ay nasa isang tensyonadong sitwasyon na maaaring sumiklab sa digmaan anumang oras. Ibinulong ni Murthohan na kung wala si Lloyd, mapapanganib ang bansa, habang si Riho at halos hindi na mapigilan si Selen dahil sa kanyang pagkawala. Patuloy na isinalaysay ni Colleen ang pagkawala ni Prinsesa Azami, ngunit ang tatlo ay si Lloyd pa rin ang iniisip. Kinailangan ipahayag ni Colleen na sinumang makahanap sa prinsesa ay gagantimpalaan ng kayamanan at mataas na katayuan. Samantala, matapos malaman ang resulta, malungkot na umuwi si Lloyd. Naiintindihan niyang hindi umabot sa inaasahan ang resulta ng pagsusulit sa martial arts at pagsulat, ngunit mayroon pa ring bumabagabag sa kanya. Habang nagbabasa ng anunsyo sa kalye, ang halimaw na nagdulot ng gulo noon. Muling lumitaw. Sa isang kaway lamang ng kanyang kamay, madali itong pinalayo ni Lloyd. Sinundan ang address sa papel, natagpuan niya ang isang restaurant, kung saan bigla siyang inatake ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Madaling nakailag si Lloyd, kaya labis na nagulat ang lalaki at mas lalong nabigla nang makita niya ang walang limitasyong potensyal na kapangyarihan sa loob ng bata. Naisip ng lalaki kung ang binata ay dumating para mangalap ng impormasyon tungkol sa kaharian sa pamamagitan ng isang dating bantay-hari na tulad niya. Gayunpaman, ipinaliwanag lamang ni Lloyd na pumunta siya dahil nakita niya ang isang patalastas ng trabaho. Nagduda ang lalaki at nagtanong kung anong kasanayan mayroon si Lloyd. May kumpiyansa namang sumagot si Lloyd na magaling siya sa pagluluto at paglilinis, kaya hindi makapaniwala ang lalaki. Sinabi ni Lloyd na kapag sinabi niyang pangalawa siya, walang mangangahas na umangkin ng una. Akala ng may-ari na maghaharap sila, pero hiniling ni Lloyd na patunayan agad ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa kusina. Habang naghahanda ng pagkain, ibinahagi ni Lloyd na kababagsak lang niya sa pagsusulit para maging opisyal. Dahil dito, inisip ng lalaki na nagsisinungaling si Lloyd, pero patuloy na ipinaliwanag ni Lloyd na dahil may inaasahan ang lahat sa kanilang baryo, ayaw niyang bumalik na bigo kaya nagpasya siyang manatili sa lungsod ng ilang panahon para subukang muli sa susunod na taon. Nang marinig ito, unti-unting naniwala ang lalaki na si Lloyd ay isang ordinaryong tao lamang. Gayunpaman, nang maalala ang maliksi na galaw ni Lloyd, nanatili pa rin siyang maingat. Kasabay nito, sinusuri ni Murthohan ang papel ng pagsusulit ni Lloyd at natuklasan na puno ito ng mga sulat. Napag-alitan siya ng kanyang kasamahan sa trabaho dahil sa pag-iwan sa kanyang gawain para makipag-usap sa mga babae. Gayunpaman, iginiit ni Selen na si Lloyd ay talagang may talento ngunit hindi lamang makontrol ang kanyang hilig sa sining sa papel ng pagsusulit. Nang tingnan ni Colleen, nakilala niya na ang inaakala ng lahat na doodling ay talagang sinaunang teksto. Ang kamangmanga ni Murthohan ay nagdulot sa kanya ng isa pang pagpuna. Patuloy na nagtanong si Colleen tungkol sa kinaroroonan ni Lloyd, ngunit walang nakakaalam. Samantala, natapos ni Lloyd ang ulam na isda na may sarsang kamatis. Nag-atubili ang lalaki na kumain, natatakot na baka ito ay isang patibong, ngunit bilang dating leader ng tropa, tinanggap niya ang hamon. Nauna rito, ipinaliwanag din ni Colleen na ang sinaunang teksto ay maaaring lumikha ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong mahika, depende sa bokabularyo, kasanayan, at kapangyarihang mahika ng gumagamit. Nagpunta si Murthohan sa opisyal na nag-interview kay Lloyd upang magtanong at nalaman na si Lloyd ay nag-aangking marunong lamang gumamit ng mahika ng ulan. Hindi naniwala ang opisyal, ngunit tiniyak ni Colleen na para sa isang nakauunawa ng sinaunang mahika, ang mahika ng ulan ay isang normal na bagay lamang. Pagkatapos tikman ng pagkain, kinailangan aminin ng lalaki na kahanga-hanga ang kakayahan ni Lloyd sa pagluluto. Sa huli, nagpakilala siya bilang Chrome at tinanggap si Lloyd sa trabaho, ngunit balak pa rin bantayan ang bawat galaw nito.
Nang hinayang si Colleen na hindi niya napansin si Lloyd at hindi nakakita ng mas maraming nasirang teksto, habang determinado si Selen na hanapin ang prinsesa upang masiguro ang isang lugar para kay Lloyd sa paaralan ng mga opisyal. Nang gabi, bumalik si Lloyd para sabihin kay Marie na bumagsak siya sa pagsusulit, na ikinagalit ng husto ni Alka kaya gusto niyang wasakin ang buong kaharian. Siniguro ni Lloyd sa kanya na susubukan niyang muli sa susunod na taon at sinabi niyang gusto niyang manatili sa lungsod, nangangakong babayaran niya ng buo ang upa. Nang makita ang kanyang determinasyon, pumayag si Alka at nagplano pang ang gumawa ng karagdagang silid at bumili ng double bed para makasama siya. Sinamantala ni Marie ang pagkakataong ito para hilingin sa kanyang amo na iligtas ang kaharian. Dahil 5 taon na ang nakalipas, biglang naging sabik sa digmaan ang hari ng Azami. Hinala niya na may nagmamanipula sa kanya at gagamitin ang pagdiriwang ng pagkakatatag ng bansa para magdeklara ng digmaan. Ang festival ngayong taon ay dadaluhan ng mga diplomatikong delegasyon at mga lider mula sa maraming bansa, kaya't ito ay isang napakasensitibong panahon. Determinado si Marie na imbestigahan at ilantad ang utak, samantalang pinaalalahanan lang ni Alka ang kanyang estudyante na huwag magpadalos-dalos at huwag isama si Lloyd, kasabay ng paghiling na humanap sila ng paraan para matulungan siyang makapasok sa paaralan ng mga opisyal sa lalong madaling panahon. Ibinunyag niya na gusto niyang maging sundalo si Lloyd para matupad ang isang malaking hiling. Pagkaalis ni Alka, dahil sa pagkabigo, nagbiro si Marie, na nagresulta sa isang sumpa na may katamtamang kapahamakan, na agad nagdulot sa kanya ng pananakit ng tiyan sa miserableng kalagayan. Samantala, pinayuhan ni Riho si Merthohan na hayaan na lang kay Selen ang problema ni Lloyd, at dapat silang magtuon sa paghahanap sa nawawalang prinsesa. Alam ni Merthohan na ang lakas ni Lloyd ang kailangan ng bansa dahil papalapit na ang digmaan. Napansin niya na hindi karaniwang siksikan ang restaurant ngayon. Ang pagkaing dati ay mura at masama ay nakakagulat na masarap ngayon, at maging ang sahig ay malinis at may kintab. Ibinunyag niya kay Riho na ang may-ari ng restaurant ay dating pinuno ng tropa na naglilingkod sa prinsesa. Pagkatapos noon, naglabas si Chrome ng pagkaing hindi nila mapigil ang purihin. Sinabi niya na kakuha lang niya ng bagong empleyado. Nagtaka si Merthohan kung sino ang mag-a-apply para magtrabaho sa ganoong kasamang lugar, at nang maglabas si Lloyd ng pagkain, lahat ay natigilan dahil ang taong matagal na nilang hinahanap ay nasa harapan na nila. Agad na tinanong ni Merthohan si Chrome kung bakit naroon si Lloyd. Akala ni Chrome ay kilala na ni Merthohan si Lloyd, pero wala talaga siyang alam tungkol dito. Naramdaman ni Chrome na napakalakas ni Lloyd at palagi siyang natatakot na baka siya ay kalabanin ni Lloyd, habang iniisip kung bakit tatanggihan ng hukbo ang isang ganoong kalakas na tao. Habang nagtatapon ng basura, nakasalubong ni Lloyd ang isang halimaw, pero inisip lang niya ito na ordinaryo at madaling itapon at patuloy na nag-isip kung paano haharapin ang tambak ng basura. Habang naghahanap ng silid na pagsusunugan, hindi niya sinasadyang nakita si Marie na pumasok sa isang eskinita. Kasabay nito, may 2 sundalo ring nagbanggit ng mga halimaw at pumasok din. Nagpasya si Lloyd na sumunod. Sa paaralan ng mga opisyal, si Selen, nang marinig ang mga tsismis na may nakakita kay Lloyd, ay nag-imbestiga ngunit natuklasan na ito ay kasinungalingan. Galit niyang pinarusahan ang taong nanloko sa kanya, isang aksyon na nag-udyok kay Allen, isang lokal, para punahin siya sa pagdudulot ng kahihiyan sa kanyang karangalan. Humugat siya ng kanyang armas, nagbanta na bigyan siya ng leksyon. Agad na tumugon si Selen, handang ipaglaban ang layuning hanapin ang taong itinuturing niyang kanyang tadhana. Dahil sa bilis ni Allen, nahirapan si Selen, ngunit biglang sumalakay ang kanyang sinturon, na iligtas siya sa huling sandali. Akala ni Selen, iyon ay kapangyarihan ng pag-ibig ni Lloyd sa kanya. Sa mismong sandaling yon, lumitaw si Lloyd, lalo siyang nakumbinsi na dumating na ang tadhana. Dumating si Colleen para pigilan ang laban, at dumating din ang grupo ni Chrome sa tamang oras. Ipinagyabang ni Selen na ipinaglaban siya ni Lloyd. Agad itong pinagdudahan ni Merthohan. Iginiit ni Allen na sumusunod pa rin siya sa mga alituntunin ng militar at hindi umatake ng mga sibilyan, ngunit mariing iginiit pa rin ni Merthohan na ang tamang parusa ang gagawin ng tunay na mga sundalo. Namagitan si Colleen, sinasabing sumusobra na si Merthohan, ngunit ibinunyag nito na si Lloyd ang sumulat ng tekstong rune. Agad na iniutos ni Colleen kina Allen at Lloyd na maglaban. Akala ni Allen na gusto lang masaksihan ng mga koronel ang lakas ni Lloyd,
kaya kinumbinsi niya si Lloyd na sumali. Sinabi ni Lloyd na mahina siya, pero sa huli kinailangan niyang tanggapin. Akala ni Riho, mananalo si Allen sa isang galaw lang, pero naniniwala si Murthohan na hindi ordinaryo si Lloyd. Iminungkahi ni Allen na suntukin ni Lloyd ng malakas ang mukha niya, na ikinagulat maging ni Murthohan. Habang naghahanda si Lloyd umatake, dali-dali siyang pinigilan ng lahat, dahil natakot silang hindi makakaligtas si Allen. Sa sandaling yun, may kakaibang hangin na umihip at lumitaw si Marie, binuhat si Lloyd at umalis, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos lumapag ng ligtas, pinagalitan ni Marie si Lloyd dahil sa pagiging padalos-dalos sa pagharap kay ang kaaway. Agad siyang humingi ng paumanhin at labis siyang naantig na iniligtas siya nito, nangangakong gagawin ang lahat para makabawi. Ikinatuwa ni Marie ang pangakong yon, ngunit nagpakaingat pa rin siya at pinaalalahanan siya na huwag magsalita ng ganoon dahil maaaring pagsamantalahan siya ng masasamang tao gaya niya. Naniniwala si Lloyd na likas na mabuti si Marie. Dahil sa kanyang kawalang muwang, hindi niya alam ang gagawin sa kakatean nito. Habang nag-uusap pa ang dalawa, lumitaw si Chrome at tinawag si Lloyd para bumalik upang tulungan siya sa pagbabantay ng restoran. Pagkaalis ni Lloyd, magalang na yumuko si Chrome kay Marie. Nagulat siya nang makita niya ito roon, at ipinaliwanag ni Chrome na umalis siya sa militar matapos mabaigo sa kanyang misyon na protektahan ang prinsesa. Simula noon, nagkunwari siyang may-ari ng isang restoran, ngunit patuloy niyang palihim na iniimbestigahan ang kinaroroonan ng prinsesa pati na rin ang dahilan ng pagbabago ng hari. Sinabi ni Marie na malapit nang malutas ang lahat dahil sa ikatlong araw ng festival, tiyak na gagamitin ng utak ang pangalan ng hari upang magdeklara ng digmaan. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang tunay na pagkatao ng taong nasa likod nito, kaya gusto niya ang tulong ni Chrome upang alamin ang higit pa. Samantala, patuloy na walang tigil si Murthohan sa pagtatrabaho, pinagtimpla niya si Colleen ng kape. Nagtaka siya kung bakit ganoon siya kasigasig. Ikinwento ni Murthohan na isinilang siya sa kahirapan at nasaksihan niya ang mga sundalo ng Zio na dumating para kunin ang lahat ng kanilang pagkain, na nag-iwan sa kanya ng matinding galit at panata na pigilan ang muling mangyari ang ganoong trahedya. Para naman kay Celine, dahil hindi niya nakaharap kahapon ng importanteng tao, medyo nag-aalala siya ngayon. Tiniyak sa kanya ni Riho na basta gusto niya, pwede niya itong gawin kahit kailan. Ang kasalukuyang problema ay hanapin ang prinsesa, dahil kung hindi, ang pagpasok ni Lloyd sa paaralan ay manatiling isang panaginip lamang. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya silang dalawa na bisitahin ang information shop ni Marie para magtanong. Hindi inaasahan, nakita nila si Lloyd doon, na agad nagpaisip kay Celine ng napakaraming senaryo sa pagitan niya at ni Marie. Walang problema ito para kay Riho, pero naniniwala pa rin si Celine na may tadhana sa pagitan nila. Hinala ni Riho na hindi sinasadyang nabuksan ni Lloyd ang sinturon, kaya nagkakaganoon si Celine. Habang naguguluhan silang dalawa, bumalik si Marie at nakatulog bigla. Nang mapagtanto niyang may mga bisita, bigla niyang nahuli ang matalim na tingin ni Celine na maingat din. Ipinakilala sila ni Lloyd bilang mga kaibigan niya na gustong bumili ng impormasyon kay Marie. Binigyan siya ni Riho ng litrato at hiniling na hanapin ang taong yon, ngunit agad tumanggi si Marie dahil ayaw niyang masangkot sa usapin ng nawawalang prinsesa. Nagtaka si Riho kung bakit dahil hindi pa niya nababanggit ang prinsesa, isang kilos na nagpadagdag sa kanyang hinala. Nang marinig niya na 2 taon nang nakatira doon si Marie, nakaramdam ng matinding lungkot si Celine na halos maiyak siya. May iba pa sana siyang gustong itanong. Ngunit ang pagkabahala sa mga mata ni Marie ay nagpahiwatig sa kanya na, akala ko si Marie ang prinsesa. Habang gusto lang tanungin ni Celine kung asawa ni Lloyd si Marie, inamin ni Marie na siya nga ang prinsesa. Gulat na gulat si Riho na ang taong hinahanap nila ay nasa harap lang pala nila. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Marie na para lang silang malapit na kamag-anak ni Lloyd, na ikinagaan ang loob ni Celine. Hinamon pa rin siya ni Riho dahil sinabi niya noon na siya ang prinsesa, pero ibinaling ni Marie ang usapan. Nang malinaw na ang lahat ng hindi pagkakaintindihan, binalika ni Celine ang pangunahing paksa, umaasang may maibibigay na impormasyon si Marie para mabigyan ng pagkakataon si Lloyd na makapasok sa pagkaopisyal. Paaralan, sinabi ni Marie na isang kondisyon na dapat silang magpalitan ng impormasyon, halimbawa, pagsabi sa kanya tungkol sa kalagayan ng hari o ang mga kilos ng militar. Gayunpaman, determinado pa rin si Riho na linawin ang kanyang tunay na pagkatao.
Sa wakas, napilitang umamin si Marie, at noong mismong oras na yun, lumitaw si Lloyd at sinabing nakilala na niya siya bilang ang taong nagligtas sa kanya gamit ang mahika ng hangin at tahimik na nag-aalis ng mga halimaw para protektahan ang mga tao. Naniniwala siyang nasa panganib ang kaharian at nakiusap na payagan siyang sumali sa laban. Nakita ito ni Marie bilang isang pag-asa ngunit sinubukan pa ring magmukhang mahigpit, na sinasabing wala siyang kakayahang sumunod sa kanya. Nagpaliwanag at nagmakaawa ng husto si Lloyd, pero tumanggi pa rin siya dahil sa takot na baka maging pabigat lamang siya. Nadama ni Lloyd na siya ay masyadong nakikialam, kaya humingi siya ng paumanhin at tumakbo papasok sa silid. Pagkaalis ni Lloyd, ipinahayag ni Marie ang kanyang pagnanais na makipagtulungan kina Riho at Ceylon para hanapin ang utak sa likod ng plano ng digmaan. Pagkatapos, inamin niya na siya nga ang prinsesa at agad siyang tinanong ni Riho kung bakit siya nagsalita ng masasakit kay Lloyd. Hindi rin nakapagpigil si Ceylon at sinisi siya, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagtatalo ng dalawa. Nagpatawa kay Marie ang kanilang pagiging parang mga bata. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na si Lloyd ay galing sa nayon ng Qumran, kung saan mayroong hindi nakasulat na batas na mahigpit na nagbabawal sa pakikialam sa buhay ng mga tao. Kaya naman kailangan niyang magpakita ng pagkawalang bahala sa kanya. Kung hindi, ibabalik si Lloyd sa nayon at hindi niya matutupad ang kanyang pangarap. Ibinunyag din ni Marie na maraming puwersa ang naghahanap sa prinsesa, at kahit buhay man siya o patay, tatanggapin nila ito. Tiyak na ang nagmamanipula sa hari ang siyang gustong gamitin siya bilang simbolo para udyukan ang mga kontradigmaan, kaya naman nahihirapan siyang kumilos ng hayagan at kailangan niya ang tulong ni Riho at Ceylon. Pareho silang nakaintindi at pumayag na makipagtulungan. Paulit-ulit na iniisip ni Lloyd ang sinabi ni Marie at nagsimula siyang magduda kung sapat ba ang kanyang lakas para maging isang sundalo. Nababahala rin si Marie, hindi makatulog dahil sa kanyang mga alalahanin tungkol sa kinabukasan ng bansa. Nag-iisip siya ng paraan para iligtas ang kanyang ama nang biglang lumitaw si Alka. Pinagalitan niya si Marie dahil sa pagsuway sa kanyang pangako na huwag isali si Lloyd pero hindi siya natuwa na itinapon niya ang bowl ang kristal sa balon. Nagpasya siyang parusahan siya sa pamamagitan ng pagsumpa sa kanya na magsabi ng meow meow pagkatapos ng bawat 10 pangungusap. Bukod pa rito, ipinahayag din ni Alka na isinaayos niya ang isang date sa pagitan ni Lloyd at niya sa araw ng pambansang pagkakatatag, kaya hindi na kailangang mag-alala si Marie tungkol sa kanya. Nang marinig ito, nabigla si Marie, hindi niya inaasahan na pababayaan siya ng kanyang amo sa ganitong kritikal na sandali. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsiyasat sina Riho at Ceylon ng impormasyon tungkol sa misteryosong tao sa likod ng lahat. Bagamat hindi malinaw kung sino siya, maraming tsismis na ang taong yun ay palaging sinasabi na ang lahat ay para sa kapayapaan ng bansa. Dumating ang pista at sumama si Lloyd kay Alka pero malungkot dahil siya ay pakiramdam na walang silbi. Nagkaroon ng kakaibang damdamin si Alka bago pa man ang kalungkutang ito, sinusubukang hikayatin siyang sumali sa iba't ibang laro, ngunit walang nangyari. Sa huli, nagpasya siyang gumamit ng ibang paraan, naglabas ng tsokolate para tuksuhin siya, nang biglang lumitaw ang mga halimaw, na nagdulot ng kaguluhan. Sa panahong ito, si Crom ay nakikipag-usap sa hari, humihiling na ibalik siya bilang sundalo. Hindi sumagot ang hari at sinabi ni Murtohan kay Crom na bumalik at ipapaalam na lang sa kanya. Ngunit hindi na nagtago si Crom at direktang inilantad ang katotohanan, isinalaysay na pagkatapos ng kanyang imbestigasyon, napagtanto niya na ang utak sa likod ng lahat ay walang iba kundi si Murtohan, dahil palagi niyang ginagamit ang kapayapaan bilang dahilan para bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Akala ni Murtohan na ang hari ay isa lamang walang kwentang pape, samantalang siya ang nagpapakinabang sa mga bagay-bagay. Ngunit hindi inaasahang sumagot ang hari, tinulak si Murtohan palayo at sinabi na hindi siya kailanman nagpamanipula dito. Sa katunayan, nagpapanggap lamang siyang ginagamit ito para sirain ang selyo. Lahat ng pag-atake sa mga nayon at tao ay pinlano ng hari. Napagtanto ni Murtohan na isa lamang pala siyang kasangkapan na ginamit. Ang kanyang pagkamuhi sa pamilya ng hari ay lalong tumindi, kaya't sumanib siya sa hari upang magpasimula ng digmaan. Agad siyang ginawang halimaw ng hari upang mapakinabangan ang kanyang lakas at saka sumamantala upang tumakas. Isinugol ni Riho ang kanyang buhay upang harangan si Murtohan, habang hinabol ni Marie ang nagpapanggap.
Mabilis niya itong naabutan at nakipaglaban upang iligtas ang kanyang ama. Nang malapit na niyang ibigay ang huling suntok, ginamit ng huwad na hari ang kanyang tunay na boses, na siyang dahilan upang mawala siya sa pokus at magtamaw ng malubhang sugat. Lumapit ito, binuhat siya, at nagbanta na tatapusin na siya. Naisip ni Marie ang hindi pa tapos na paghingi ng tawad kay Lloyd at ayaw niyang sumuko, nagpupumilit tumayo at lumaban. Sa sandaling yun, umungal ang baliw, nagdedeklara na pamumunuan niya ang mundo dahil siya raw ang demonyong Panginoon ng Baden. Kailangan lang pamitik ni Lloyd para mawala ng lakas ang lahat ng insekto. Labis na nainis si Alka dahil naglakas loob silang sirain ang kanyang romantikong date, ngunit napansin niya na parang pamilyar ang itsura ng tipaklong. Hinala ni Lloyd na nasa panganib si Marie at humingi ng pahintulot sa punong barangay na umalis. Sa kabila ng kanyang panghihina o ang katotohanan na baka ikagalit ito ni Alka, determinado siyang, "Sige, tungkol kay Marie," nang matuklasan niya na ang peking hari ay ang demonyong Panginoon pala, labis siyang nagalit dahil hindi niya agad napansin. Naisip niya na kung alam niya sana noon, hindi sana sila nagtalo ni Lloyd ng walang kabuluhan, at magkakaroon si Lloyd ng sapat na dahilan para sumali dahil ang kalaban ay isang demonyong Panginoon. Nang susugod muli ang matanda, mabilis na tumakas si Marie upang humingi ng tulong. Sa daan patungo sa palasyo, hindi sinasadyang natamba ni Lloyd ang isang halimaw, na nailigtas ang buhay ni Alan. Nahihiyang umamin si Alan na tumatakbo siya dahil masyadong nakakatakot ang mga halimaw. Naiintindihan ni Lloyd ang pakiramdam na iyon, pero naalala niya ang mga sundalong hinahangaan niya noon, na laging sumusulong kahit sino pa ang kalaban. Ibinahagi niya kay Alan na bumagsak siya sa pagsusulit, pero sa puso niya, gusto pa rin niyang mag-ambag ng kahit maliit na tulong sa bansa. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isa pang halimaw, at agad itong pinatumba ni Lloyd. Sinabi naman ni Alan na hindi dapat mag-imbento si Lloyd dahil malinaw na sinuntok niya lang papalayo ang halimaw, pero sa paningin ni Lloyd, isa lang itong walang gaanong perhuwisyong insekto. Pagkatapos noon, hinikayat ni Lloyd si Alan na tiyak na mas lalakas pa siya at mabilis na. Pabalik na siya, narinig ni Alan ang mga sigaw ng tulong. Naalala niya ang paghikayat ni Lloyd at nakaramdam siya ng lakas, kaya madali niyang natalo ang mga halimaw. Nang tumingala siya sa langit, namangha siya nang makita ang isang malaking magic array na gawa ni Alka. Natuklasan niya na ang mga halimaw na ito ay mga tauhan ng demonyong Panginoon, at kapag sangkot sila dito, hindi na kayang magwalang bahala ni Alka. Higit sa lahat, sinira nila ang date nila ni Lloyd, kaya kailangan niya silang parusahan ng husto. Samantala, sina Chrome at Riho ay hindi kaya si Merthohan, kaya kinailangan ni Selene na hanapin si Lloyd. Tumulong sa pamamagitan ng paggamit sa sarili bilang pain. Naniniwala siyang may lilito na bayani sa oras na mapanganib ang bidang babae. Patuloy na inudyukan ni Selene si Merthohan na umatake, ngunit sinangga ng sinturon sa kanyang katawan ang lahat ng atake nito. Hindi siya nasisiyahan dahil hadlang ito para mahulog siya sa bisig ni Lloyd gaya ng inaasahan niya. Balewala kay Riho at inutusan lang si Selene na panatilihing abala si Merthohan para may panahon siyang hanapin si Lloyd. Hindi inaasahan, pagkaalis ni Riho, dumating si Lloyd, na ikinatuwa ni Selene. Ngunit, nabigo ang plano niyang sumandal kay Lloyd dahil ang mahalaga lang dito ay tungkol sa kaligtasan ng Chrome. Pagkatapos maunawaan ang sitwasyon, tinanong ni Lloyd si Merthohan kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Merthohan ng tuloy-tuloy na pag-atake, ngunit walang nangyari. Sinimulan ni Lloyd ang isang teknik sa pagpapamulat, sinasabing ang mga sundalo ay mga bayani na nagtatanggol sa buhay at kapayapaan ng bansa, at pinaalala kay Merthohan ang marangal na layunin na dati niyang sinusunod. Nang marinig ito, unti-unting nanambalik ang katinoan ni Merthohan at inamin na lahat ng kanyang ginawa ay para sa isang mapayapang kinabukasan, isang lugar na walang digmaan at puno ng ngiti ng mga tao. Nang halos madama na ang pagiging nakaaantig ng kapaligiran, biglang binitawan ni Lloyd ang isang mapanuyang komento. Ipinapahiwatig na marahil ay naparami lang ng inom si Merthohan at nagbihis bilang isang kakaibang nilalang, at hindi nagsasalita na parang isang sundalo. Nabigla ang grupo dito, at muling nagalit si Merthohan dahil sa maling bintang, na naging dahilan upang mabaigo ang buong plano. Sinugod ni Merthohan si Lloyd, ngunit siya ay nauntog sa pader at nawala ng malay. Hahanapin na sana ni Lloyd si Marie nang bigla itong sumugod papasok. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa pagpunta doon ng mag-isa,
ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ni Marie. Nang may kagalakan, sa sandaling yun, lumitaw din ang demonyong hari, pero inakala ng walang muwang na si Lloyd na isa lamang siyang sibilyan na lasing kagaya ni Merthohan at nagpanggap bilang hari. Sinamantala ni Marie ang pagkakataon para ipagmalaki na katatapos lang niyang talunin ang huling boss. Iminungkahi ni Marie na gamitin ni Lloyd ang sinaunang rune para alisin ang lahat ng dumi na kumapit sa matandang lalaki. Nagpumiglas ang demonyong hari pero hindi gaanong malakas, at sa huli dinalisay ni Lloyd at unti-unting nawala. Sa sandaling yon, si Lloyd, na may luha sa mga mata, ay pinagaling ang mga sugat ni Marie at nagpa siya ang dalawa na. Lahat ng mga hindi pagkakaintindihan. Walang magawa si Selene kay Marie dahil wala siyang opisyal na katungkulan, kahit galit siya. Sa kabila ng maraming pangyayari, sa kabutihang palad, matagumpay na natapos ang pambansang festival ng pagkakatatag. Habang naglalakad, nagkataong nakita ni Lloyd ang kanyang dating kapatid sa sinumpaan, na nagsabi sa kanya na naghahatid siya ng mga paninda dito at binati si Lloyd sa pagtalo sa demonyong hari. Pagkatapos noon, tumakbo si Alka para hanapin si Lloyd, tinutokso siya ng sikat na tsokolate banana. Sinabi ni Lloyd na nakita niya lang ang kanyang kapitbahay, pero nang lumingon siya, biglang nawala ang taong yon, kaya nakaramdam ng pagdududa si Alka. Ilang araw ang lumipas, ibinalik si Crumb sa kanyang posisyon at bumalik sa pagtatrabaho sa paaralan ng mga opisyal. Nagtanong si Colleen tungkol sa kalagayan ni Merthohan, ngunit tinuya lamang siya ni Crumb dahil pinagtutuunan niya ito ng pansin. Agad na sinipa ni Colleen ang tiyan ni Crumb at binalaan siya na mag-ingat sa kanyang pananalita. Ayon sa hatol ng maharlikang pamilya, ipinatapon si Merthohan sa isang malayong, mapanganib na lugar. Muntik na siyang kainin ng isang puting kuneho, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Alka sa tamang oras para itaboy ang hayop. Para mailigtas ang kanyang buhay, inutusan ni Alka si Merthohan na alagaan ang mga taniman ng trigo dahil dati. Ang demonyong Panginoon na balang ay naging sanhi ng taggutom sa kontinente. Noong panahong yun ginamit niya ang mga teksto ng rune upang baguhin ang uri ng trigo upang mani sa buong taon. Naaalala na ang kanyang nayon ay dating nakatanggap ng trigo upang iligtas sila mula sa gutom, labis na naantig si Merthohan. Matapos ipagkatiwala ang misyon kay Merthohan, hinanap ni Alka si Lloyd. Ang matandang babae mula sa nayon ay basta na lamang pumasok sa kanyang silid upang panuurin siyang magpalit ng damit. Ngunit natuklasan siya ni Marie at hinayla palabas para tanungin. Ipinagtapat ni Alka na gusto niyang maging sundalo si Lloyd para lang makita siyang suot ang Mar-Ingle na uniforme. Para kay Marie, ang dahilan na yun ay napaka-irrationable kaya pinabalik niya si Alka sa nayon. Tungkol naman sa kanya, nagpa siya si Marie na manatili dahil talagang nasisiyahan siya sa kanyang kasalukuyang malayang buhay. Maya-maya, lumitaw si Lloyd na nakasuot ng uniforme, na ikinagulat ng lahat. Nagtaka si Marie kung sino ang tumulong kay Lloyd na makapasok sa paaralan, nang lumitaw ang grupo ni Selene at inanyayahan siyang sumabay sa pagpasok sa paaralan. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, nagpakita na sina Selene at Alka ng matinding pagtatalo. Binalak ni Alka na bigyan ng leksyon si Selene, ngunit automatikong pinrotektahan ng kanyang sinturon ang kanyang may-ari. Ibinunyag ni Alka na noong una ay balak niyang gamitin ang mga rune upang saktan si Selene. Ngunit napigilan ang planong yon dahil sa itinakdang pulang sinulid ni Lloyd. Napagtanto ni Alka na yon ang balat ng minanang kayamanan ng nayon, na may kakayahang protektahan ng sinuman mula sa masasamang balak. Nagpasalamat din si Alan kay Lloyd, kaya ibinunyag ni Lloyd na si Alan ang tumulong sa kanya para makapasok. Ikinwento ni Alan na nailigtas siya ni Lloyd noong araw na lumitaw ang mga halimaw, at dahil gusto niyang ma-promote dahil sa nagawa niya noong araw na yon, tinulungan niya si Lloyd na makapasok sa paaralan. Sarkastikong sinabi ni Selene na hindi kailangan ni Alan ng sobrang kasikatan. Sinabi lang ni Alan na isasantabi niya muna ang mga personal na bagay, dahil ang pagtupad sa pangarap ng kanyang maestro ay responsibilidad ng isang disipulo. Kahit na tinanggihan siya ni Lloyd, matatag pa rin siyang tumangging sumuko hanggang sa pumayag si Lloyd. Hindi natuwa si Sneak sa ugali ni Selene kaya sinugod niya ito. Patuloy na nagtalo ang dalawa, habang pinag-uusapan ng grupo ni Lloyd ang pagkuha ng mga disipulo. Napakalakas ng grupong ito, ngunit ang mga alitan sa loob ay nagdulot ng tensyon sa kapaligiran. Sa huli, hindi na matiis ni Marie ang ingay kaya pinabalik niya ang matandang babae sa baryo.
Nagpapahintulot sa grupo ni Lloyd na payapang simulan ng kanilang buhay estudyante sa paaralan ng mga opisyal. Nang gabing yun, pauwi na, tumingala si Lloyd sa kalangitang puno ng bituin. Nagpasalamat si Marie sa kanyang tulong, habang sumagot naman siya na kahit sino naman ay gagawin din yun. Nang lumitaw ang buong grupo, galit silang tinanong ng pinuno ng nayon. Lumabas na interesado si Marie sa espada dahil narinig niya na sinumang magmay-ari nito ay mamumuno sa mundo. Pero sa totoo lang, kung walang sapat na kapangyarihang mahika, hindi ito mabubunot. Ginagamit ito ng pinuno ng nayon para kumita, kaya pinakiusapan ni Marie si Lloyd na bunutin ang espada para pigilan ang masamang balak. Hinala niya na peke lang ito at kailangan niyang ipahayag agad na nabunat na ang espada. Sa unang araw sa akademya, mabilis na ipinakita ni Lloyd ang kanyang angking lakas, na madaling lumampas sa lahat. Pagkatapos, inanunsyo ni Colleen ang pagpapaliban ng klase para pumili ng makakalaban sa isang palakaibigang laban sa Zeo Magic Academy. Alam ni Alan na sa mga nagdaang taon, palaging talo ang eskwela ng Azami, kaya sabik si Colleen sa panalo. Ipinaliwanag niya ang 3 paraan para gumamit ng mahika, kasama ang pagbasa ng mga orasayon na sinasabayan ng pagguhit. Nagtatanggal ng mga simbolo, gamit ang mga batong mahiwaga o mga wand bilang tagapamagitan. Pagkatapos ng bahagi ng teorya, nagbigay siya ng mga mannequin na hindi tinatabla ng mahika para sa pagsasanay. Ipinakita ni Selene at Riho ang mahika ng apoy na nakaakit sa atensyon ni Colleen. Nang turno na ni Lloyd, hindi sinasadya siyang nakalikha ng isang malakas na apoy na tumangay sa buong kagubatan pero akala niya ay nabigo siya. Pagkatapos ng ilang pagsubok, pinayuhan siya ni Colleen na gumamit ng mahika ng hangin, ngunit tumutol si Riho dahil maaari itong magdulot ng kapahamakan. Sa katunayan, ang mannequin ay nabasag sa daan-daang piraso, na nagtulak kay Colleen na humingi ng paumanhin. Dahil hindi pinayagan si Lloyd na sumali. Noong break, nagtanong si Selene kung paano matuto ng mahika sa pagpapagaling dahil gusto niyang pagalingin ang kanyang mahal sa buhay. Akala ni Riho na sobrang hirap ng ganitong uri ng mahika. Maraming sumuko dahil kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang resulta. Ipinayo ni Alan na kung gaano kahirap, mas dapat mag-aral para magkaroon ng matibay na pundasyon, at sumang-ayon si Lloyd. Kaya nagbukas si Colleen ng klase sa pagsasanay sa pagpapagaling, gamit si Alan bilang taga-subok. Sa kabila ng kanyang pagtutol, napilitan ding tanggapin ni Alan ang kanyang kapalaran. Isang araw, habang nagpapahinga si Marie, dumalaw ang 2 bisita. Pagkatapos ng pagpapakilala, napagtanto niya na sila ang magkapatid na Rock Joe, na dumating para hilingin sa kanya na hanapin ang tao sa isang litrato, walang iba kundi si Riho. Sa sandaling yun, nadama ni Philo ang kapangyarihang nagmumula kay Lloyd at agad na sumugod. Ngunit kahit nataman, hindi nasaktan si Lloyd. Inisip niya na ang kalaban ay nagtatangkang magtaboy ng isang langaw at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakailag sa oras. Nang aksidenteng nabanggit ni Marie na kilala niya ang tao sa litrato, agad siyang tumigil. Nakalimutan ni Philo ang orihinal na layunin at ipinilit na gawing amo si Lloyd, kahit na handa siyang maging isang lingkod. Sinabi ni Lloyd na bahay ito ni Marie, kaya bumaling si Philo para humingi ng pahintulot sa kanya. Ang labis na sigasig ay ikinagalit ni Marie, at pinalayas niya silang dalawa. Pagkatapos ng sipa, naramdaman ni Lloyd na parang nabali ang kanyang tadyang, pero sinabi niya na gagaling ito sa loob ng 3 oras. Sinabi ni Marie sa kanyang sarili na kailangan niyang masanay sa kakaibang kakayahan na ito dahil magkasama na silang nakatira. Habang nagpapantasya pa si Marie tungkol sa hinaharap, biglang dumating si Alka para pagsabihan siya dahil dinala niya si Lloyd sa Holy Sword Village. Ang matandang babae ay naiirita na makita si Marie na nabighani sa ngiti ni Lloyd. Paglabas ni Lloyd, naging paru-paro si Marie. Sa hating gabi lang siya bumabalik sa anyong tao, ngunit sa kasamaang palad, naabutan siya ni Lloyd na walang saplot. Nagulat siya pero nagkunwari siyang walang nakita at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Malapit na rin ang palakaibigang pagsusulit. Nakita ni Chrome na nagsusumikap ang lahat at gustong maghanda ng mga gantimpala. Ibinunyag ni Colleen ang dahilan ng kanyang paghahangad na manalo. Dahil ito kay Roll, na dating nag-aral sa Rock Joe School at ngayon ay naging dekano. Ambisyosa talaga siya. Noong guro pa siya, inalis niya ang maraming karibal para makarating sa posisyon ng dekano.
Buong pagbabantang sinabi ni Roll kay Riho na bumalik sa kanyang panig kung ayaw nitong mawala ang isang mahalagang bagay. Nainis si Riho sa ganitong pag-uugali, ngunit naghihintay pa rin si Roll ng sagot sa araw ng pagsusulit. Bago umalis, pinaalalahanan ni Philo si Lloyd na pag-isipan ang pagtanggap sa kanya bilang disipulo. Agad namang sumingit si Colleen ng mga tanong, habang inosenteng sinabi ni Lloyd na gusto niyang tumira silang magkasama, na ikinagalit pa lalo ni Selene. Sa mga sumunod na klase, napansin ni Lloyd na may gustong sabihin si Riho na mahirap para sa kanya. Nang gabing yun, kinakabahan si Marie nang maalala na nakita siya ni Lloyd sa isang nakakahiyang sitwasyon. Pero tinanong ni Lloyd kung paano mapasaya ang isang tao. Akala ni Marie, gusto siyang aliwin, kaya agad niyang iminungkahi na imbitahan ang tao para kumain ng cake at uminom ng tsaa, parang isang date. Nag-alala siya na baka masyado siyang ordinaryo, pero tiniyak ni Marie na gusto yun ng lahat ng babae, kaya nagpa siya si Lloyd na yayain si Riho sa isang date, na ikinagulat ni Marie dahil nagkamali siya ng intindi. Samantala, galit si Selene kay Riho dahil natatakot siya na hindi na siya papansinin ni Lloyd. Ipinakita niya kay Riho ang isang gwapong larawan ni Lloyd, pero walang pakialam si Riho. Inasar siya ni Alan, kaya sinipa niya ito. Pagkatapos, nakakagulat na nilapitan ni Lloyd si Riho at inaya itong makipag-date. Sa tindahan ng tsaa, taimtim niyang pinayuhan si Riho na ipahayag ang kanyang nararamdaman dahil nakikita niyang hindi siya masaya. Palihim namang sumunod si Selene, galit na galit, at aksidenteng nakita ni Alan, na binugbog niya para itago ang sikreto. Sa huli, nagbukas si Riho at ibinahagi ang kanyang nakaraan sa ampunan. Minsan siyang tinuruan ni Roll ng mahika, at nang masugatan ni Riho ang kanyang kamay, binigyan siya ni Roll ng prostetikong braso, kaya't siya'y sumaya. Ngunit sa totoo lang, gusto itong gamitin ni Roll para mapalakas ang kapangyarihan ng mahika. Kahit na gumamit ng lakas ng buhay kapalit ng kakayahang bunutin ang banal na espada, dahil hindi rin matanggal ang braso, walang ibang nagawa si Riho kundi tumakas. Marami ring krimen ang ibinintang ni Roll kay Riho, kaya't siya ay wanted na kriminal ngayon. Lubos na nawasak ang kanyang pananampalataya. Hindi nag-atubili si Lloyd na hawakan ang kanyang kamay at aliwin siya, nangangakong kahit na ordinaryo lamang siya ngayon, magiging matatag siyang suporta para kay Riho sa hinaharap. Biglang lumitaw si Selene, pinagalitan si Riho sa pagtatago nito, at inamin din na kung wala siya, labis siyang malulungkot. Nagkaisa ang grupo sa kanilang determinasyon na manalo sa palakaibigang laban, na nagpataba ng puso kay Riho. Kinabukasan, dinala ni Roll ang dalawang magkapatid na Philo sa lugar ng tagpuan. Hinawakan ni Philo ang kamay ni Lloyd, na hinihiling na siya ang maging kalaban niya, na ikinagalit ni Selene. Ayan na sanang iaanunsyo ni Colleen na hindi sasali si Lloyd nang biglang lumitaw ang isang karakter na nagngangalang Makona, na sinasabing siya ang papalit para patunayan ang kanyang kahusayan. Nagsimula ang laban. Nagpakawalas si Makona ng matinding ulan at hangin ngunit mabilis siyang naubusan ng lakas. Nag-alok ng tulong si Lloyd ngunit kinasuklaman siya nito, na inisip na wala siyang silbi. Laging nagmamaliit sa sarili, tahimik na tinanggap ni Lloyd. Pagkatapos ng laban, lumapit si Makona kay Marie para magpagamot at naantig sa kanyang ngiti. Nang makita ni Marie na namumula ang kanyang kaibigan, akala niya ay may lagnat ito at kinuha ang temperatura, kaya mas lalong napahiya si Makona. Pero dumating si Lloyd at nasira ang sandali, kaya pakiramdam ni Makona ay nakikiusyoso siya, kaya umalis siya sa ulan. Ilang araw pagkatapos, naganap ang opisyal na palaro ng pagkakaibigan. Noon, buong pusong naglaan si Riho kay Roll, pero ngayon ay lumihis na siya ng landas. Ipinahayag ni Riho na poprotektahan niya ang ampunan at pagbabayaran nito ni Roll. Bago magsimula, inanunsyo ni Chrome ang premyo para sa mananalo, isang malaking halaga ng pera at pagkakataong mahawakan ang banal na espada. Nagduda si Riho sa pinagmula ng prostetikong braso at nagtanong tungkol dito, kaya naging maingat din si Colleen. Pagkatapos marinig ang kwento tungkol sa braso ni Riho, sa wakas na intindihan ni Colleen ang problema. Nang malaman niya ang tungkol dito, nagalit si Roll at nagpas siyang sumali sa kompetisyon, kaya kinailangan ni Colleen na labagin ang mga patakaran para papasukin si Lloyd sa patimpalak. Kasabay nito, lumapit din si Riho kay Colleen, taimtim na humihiling na matuto ng mahika sa pagpapagaling. Sa pagkakataong ito, patuloy na pinahirapan ni Alka si Marie dahil naniniwala siyang si Marie ang dahilan kaya nagningning si Lloyd sa arena nang hindi niya inaasahan.
Ngunit napilitang bumalik si Alka dahil sa mga taga-baryong humihingi ng tulong. Bago umalis, nagbigay siya ng sumpa na magiging dahilan upang matamba si Marie tuwing ika-10 minuto. Para mawala ang sumpa, kailangang magsisi ng tapat si Marie. Walang nagawa si Marie kundi magsikap na makatakbo sa banyo para maibsan ang kanyang paghihirap. Napagdesisyonan na ang format ng kompetisyon ay isa sa isa, at kung sino man ang manalo sa dalawang laban ang siyang tatanghaling panalo. Ang mga mandirigma ay pinapayagang gumamit lamang ng mahika, mga wand, mga batong mahika, o mga kagamitang may mahika. Bagamat ipinagbabawal ang pananakit, agad na madidisqualify ang mga lalabag. Hinamak ni Roll si Lloyd, pero agad siyang ipinagtanggol ni Selene. Sa unang laban, nakaharap ni Selene si Philo. Noong una, kampante si Selene dahil sa kanyang proteksyon na sinturon, pero hindi ito gumana sa atake, muntik na siyang matalo. Matapos ang ilang panahon ng pag-iwas sa mga atake, unti-unti niya itong napigilan at nagsimulang maginhawang harangin ang mga atake, ginagamit pa ang sinturon para pigilan ang kalaban. Nang mukhang malapit na ang tagumpay, idineklara ng referee na panalo si Philo dahil si Selene ay lumabag sa patakaran laban sa paggamit ng pisikal na pananakit. Pagkatapos matalo sa unang laban, ipinadala ni Colleen ang kanyang trump card, si Lloyd, laban sa nakababatang kapatid. Batid ang lakas at kapangyarihan ni Lloyd, mukhang kampante ang nakababatang kapatid dahil ito ay isang laban ng mahika. Gumawa siya ng bowl ang tubig umaasang pahinain si Lloyd, ngunit pagkatapos ng 20 minuto, nanatili pa rin siyang matatag, kaya napilitan siyang paalang bisa ito. Patuloy siyang gumawa ng mga pader ng tubig at ulap upang hindi makita ni Lloyd, ngunit nakalusot pa rin si Lloyd at gumamit ng hangin para itulak ang kalaban sa pader. Sa kabila ng napakalaking tagumpay, nahihiya siya dahil nagkamali siya sa pagbasa ng orasayon. Binuhat palabas ng bahay ni Philo ang nakababatang kapatid, labis na hindi nasisiyahan sa pangingibabaw ng lakas ni Lloyd. Ang huling laban ay isang ginseng na paghaharap sa pagitan ni Riho at Roll. Ginamit ni Roll ang braso ng Midren upang palakasin ang kapangyarihan ng mahika, determinadong pagurin si Riho. Ipinahayag pa niya na tiyak na mabibigo si Riho. Mabilis na hinawakan ni Roll ang artipisyal na braso ni Riho, sa paniniwalang na siguro na niya ang tagumpay. Ngunit sinamantala ni Riho ang pagkakataon at sumalakay pabalik gamit ang natitirang braso. Dati, itinuro ni Roll na kung may banyagang bagay na pumasok sa isang sugat at pagkatapos ay tinakpan. Sa pamamagitan ng mahika ng pagpapagaling, ito ay sasama sa katawan. Sinamantala ito ni Riho sa pamamagitan ng paglalagay ng mga batong mahika sa sugat at pagkatapos ay gumamit ng mahika ng pagpapagaling, na labis na ikinatakot ni Roll. Hindi pa nagtatapos doon, nagkunwari siyang binibigkas ang isang mataas na antas na incantation, na nagdulot kay Roll na magpanik at mahimatay. Kaya, nanalo si Riho nang hindi gumugol ng labis na lakas. Dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip at pagiging madaling umangkop, hindi sumuko si Roll, at naghahangad pa ring maabot ang isang mas mataas na posisyon. Isang kakaibang boses ang nagsalita, na nagsisiwalat na mayroong isang lugar lamang para sa mga piling tao at upang maabot ito, kailangang taglayin ang banal na espada na may kapangyarihan sa pamumuno. Bago pa niya ito maunawaan, nagising si Roll at nagmadaling itanong sa kanyang katulong ang tungkol sa banal na espada, at nalaman niyang ibinigay na ito kay Lloyd. Habang kinailangang mauspital sina Riho at Selene, iniulat pa ng katulong na ang taong bumunot ng banal na espada ay isang mangkukulam mula sa silangan na nakatira kasama ang kanyang nakababatang kapatid at labis itong minamahal. Agad na nakaisip ng plano si Roll upang makuha ang mangkukulam sa kanyang panig, kaya inutusan niya si Philo na pumasok ng palihim at kunin ang kapatid na yon. Nagpunta doon si Philo at nakita si Marie na nakaluhod sa harap ng isang bowl ang kristal dahil sa sumpa ng patuloy na pagkahulog, at nahulog pa ang isang hairpin na bigay ni Lloyd. Sa pagkakamali na ang kristal na bola ay isang mahalagang bagay na kailangang protektahan, kinuha ito ni Philo. Nang iuwi ni Lloyd ang banal na espada, natuklasan niya ang ipit ni Marie sa sahig at isang natang iniwan, na nagsasabing isang mahalagang tao ang dinakip, at kung gusto niyang maging ligtas ito, kailangan niyang dalhin ang espada sa timog na tanglawan. Sa sandaling yun, dumating si Alan, kaya inanyayahan siya ni Lloyd na sumama sa pagsagip. Samantala, nadismaya si Roll nang makita si Philo na dala ang kristal na bola sa halip na isang bihag.
Biglang nagulat ang katulong na sina Lloyd at Alan ay papunta na kasama ang banal na espada. Muling nakita si Lloyd, walang pakundangang humiling si Philo ng rematch, ayaw sabihin kung saan nakakulong si Marie. Nakita niya si Lloyd bilang isang karapat-dapat na kalaban para sa isang laban na may buhay na nakataya. Para makakuha ng impormasyon, kailangang tanggapin ni Lloyd pero nag-aalala pa rin siya dahil natalo na siya dati kapag nakikipaglaban sa mga babae. Napansin ng Bar Isles na kahoy sa tabi niya, nakaisip siya ng hamon para kay Philo. Buno, nag-imbento ng kwento na ito ay tradisyon ng martial arts mula sa kanyang bayan. Nang marinig ang tungkol sa Kenron Village, tumawa si Philo, iniisip na naiintindihan niya ang pinagmulan ng kanyang mapaminsalang kapangyarihan. Kaya ang dalawa ay naglaban ng puspusan sa buno, lumilipad mula sa lupa hanggang sa langit. Nang akala niya ay mananalo na siya, biglang nadaig si Philo ni Lloyd, na idiin sa lupa, at inangkin nito ang tagumpay. Sa halip na madismaya, ipinagtapat ni Philo ang kanyang nararamdaman kay Lloyd dahil naniniwala siyang karapat-dapat ito sa kanyang pagmamahal at ayaw niyang magpakasal sa labas ng martial arts. Binaliwala ito ni Lloyd, at patuloy lamang na nagtatanong tungkol kay Marie, napilitin si Philo na isalaysay ang buong pangyayari. Nang sumulpot sina Mina at Alan, ipinagmalaki ni Philo na natagpuan na niya ang kanyang iniibig. Samantala, dumating si Alka para tanungin si Roll tungkol kay Lloyd, ngunit tinanggihan at napag-alitan. Nagalit si Alka at ibinunton ang kanyang galit kay Roll. Nang makita ito, hindi na nakatiis si Alan at namagitan para tumulong. Dahil dito, pinuri siya sa mga pahayagan kinabukasan. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya si Chrome na itago ang banal na espada sa sisidlan ng yaman ng palasyo upang maiwasan ang anumang gulo. Tungkol naman kay Roll, habang nasa ospital, nagsimula siyang magmuni-muni tungkol sa kanyang buhay, inaalala ang mga araw nila ni Riho sa ampunan. Noong panahong yun, si Riho ay masigasig sa panggagamot gamit ang mahika, samantalang si Roll ay gusto lamang magturo mula sa ang mga batayan. Ipinangako ng dalawa na paglaki nila, pagagandahin nila ng husto ang lugar na ito. Balik sa realidad, dumalaw si Riho, nagbabalat ng mansanas habang sinasabing babalik siya, kaya mas lalong napakapit si Roll sa nakaraan. Ilang araw pagkatapos, tahimik na pumasok sa kagubatan ang magkapatid na Philo sa misyon na hulihin ang isang lalaki. Ayon kay Mina, ito ay isang gawaing ipinag-utos ng hari, kasama ang malaking halaga. Kaya nasasabik siyang makita ito bilang pagkakataon na makakain ng masarap na steak. Gayunpaman, bago simulan, kailangan muna nilang dalhin ang biktima sa himpilan ng medisina para sa pagpapagaling ng sugat. Dahil bukas ay simula na ng mahabang bakasyon, hindi makakapunta si Riho sa karera ng mga kabayo. Biglang sumulpot si Selen na sobrang lungkot dahil pinauuwi siya ng kanyang mga magulang. Kaya, ang plano niyang romantikong paglalakbay sa hot spring kasama si Lloyd ay biglang nawala. Naisip pa nga ni Selen na sunugin ang bahay nila para mapilitan siyang makipag-date sa lalaki, pero tumanggi si Lloyd dahil may iba siyang plano, at hindi siya sumusuko. Muling nag-imagine si Selen na iniisip ni Lloyd ang kasal. Kinailangan siyang paalalahanan ni Riho na panatilihin ang kanyang dignidad, at agad siyang inusisa ni Selen tungkol sa kung bakit inimbita niya si Lloyd sa isang date. Ipaliwanag na sana ni Riho nang sumabat si Allen, ipinagyayabang na ang binata ay pupunta sa isang pagpupulong para sa paghahanap ng mapapangasawa, at ang pamilya ng mga babae ang nag-initiate, kaya't naramdaman ni Allen na siya'y napakahalaga. Wala pang nangyayari, naiisip na niya agad ang 7,749 na romantikong senaryo. Pero walang masyadong interesado sa kanyang mga nakakaawang kwento ng pag-ibig. Pag-uwi ni Lloyd sa bahay, naabutan niya sina Marie at Alka na nagpapagalingan sa isa't isa. Ipinahayag ni Lloyd na simula bukas ay magtatrabaho siya ng part-time, na nagdulot sa kanilang dalawa ng tumigil muna sa pagtatalo. Ipinakilala siya sa isang malaking hotel na pag-aari ng kakilala ni Chrome para magtrabaho. Dahil kulang sila sa mga tauhan sa paglilinis at pagluluto, hindi nakatanggi si Lloyd at agad niya itong tinanggap. Ginamit ni Alka ang dahilan para bumisita, habang nagpa siya si Marie na magbakasyon para makasama si Lloyd. Gayunpaman, binaygo ni Lloyd ang kanilang mga plano, sinasabi sa kanila na huwag siyang sundan dahil ayaw niyang may umasa sa kanya. Kinabukasan, nang hindi pa dumarating si Lloyd sa hotel, ang kanyang malakas na presensya ay nagdulot ng matinding takot sa tagapamahala na si Remin, isang dating kapitan ng Royal Guard.
Ipinasyal ni Remin si Lloyd at ikinwento sa kanya ang mga kakaibang pangyayaring nagaganap kamakailan. Maraming empleyado ang biglang nahulog sa di maipaliwanag na pagkawala ng malay. Ipinagbigay alam na niya ito sa kanyang mga nakatataas at naghihintay ng mga investigador, habang pinayagan si Lloyd na tumulong. Nagboluntaryo si Lloyd na tumulong sa lahat maliban sa kanyang pangunahing trabaho. Gayunpaman, pagkaalis ni Remin, si Kikyo, isang babaeng empleyado, ay agad na naging tamad, na napilitan si Lloyd na gawin ang lahat mag-isa. Habang siya ay nagpapahayag ng mahaba, nilinis ng maayos ni Lloyd ang lahat, maging ang pagpapakintab. Ang kisame para sumikat ng napakaliwanag ang ilaw. Naguluhan si Kikyo, hindi niya alam kung anong klaseng tao si Lloyd. Pagkatapos noon, dinala ni Remin si Lloyd para magpalit ng uniforme, pinapaalala sa kanya na bukas ay mag-host sila ng isang mataas na uring maharlika at dapat laging nakangiti kahit anuman ang ugali ng bisita. Kinabukasan, sinalubong ni Remin at Lloyd si Ferdinand. Bagaman masigasig na naglingkod si Remin, naramdaman ni Ferdinand na sinusubukan niyang itaboy ang mga bisita, at kinutya rin ang nag-aalok ng alak na katulong. Ang maharlika ay may iba't ibang personalidad. Makalipas ang 1 minuto, komportable na siyang makakainom ng alak habang nagtatamasa ng tanawin. Tinanong ni Ferdinand si Lloyd tungkol sa kanyang impresyon sa kagubatan at iba pa. At sinabi ni Lloyd na magaganda ang mga ito, ngunit medyo nasasayang kung ginagamit lamang sa panunood. Nang makita ni Ferdinand ang kaalaman ni Lloyd sa mga ornamental na halaman, nagulat siya. Alam na tinuruan ng bata ng mga mangangahoy mula sa kanyang bayan, ibinunyag ni Ferdinand na ang kanyang pamilya ay dating nasa larangan ng paggugubat, na iintindihan ang halaga ng mga kagubatan. Kung gagamitin lamang sa pamamasyal, mawawala ang likas nitong katangian. Naguguluhan si Remin dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang gusto imbestigahan ni Ferdinand. Parang nag-aalala ito tungkol sa kanyang anak, na kaedad ni Lloyd ngunit masyadong nagiging walang galang kamakailan. Patuloy na pinupuri ng mga nakapaligid ang magandang kagubatan ng Cyprus, ngunit si Lloyd lamang ang nakakaunawa sa tunay nitong halaga. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kagubatan ay isang lugar, ngunit hindi ganon. At para iparamdam kay Ferdinand na nakahanap ito ng kaisipan, ng gabing iyon, palihim na iniulat ni Kikyo kay Ferdinand tungkol sa isang taong iligal na nagpapatubo ng mga punla dito para pagkakitaan. Hinala ni Ferdinand na si Remin, isang dating sundalo ng Azami na nagplano para sa digmaan, ay sangkot ng sunod-sunod na mawalan ng malay ang mga tao. Bago pa man maging pamanang pangkultura ang kagubatan ng Cyprus, determinado siyang kumilos upang pigilan itong magamit sa masama. Maaari ring may mga punla roon, na magbibigay ng pagkakataong makakalap ng impormasyon. Isang punla ng Trent, na tinatawag na punla ng demonyong hari, ang ninakaw mula sa lugar ng pananaliksik ng halimaw. May mga nagchismis na ilang ahente ng impormasyon na isang tindero ang nagdala ng halaman sa rehiyong ito. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pagkawala ng malay. Ayon sa mga iskolar, ang mga panlang halaman ay nabubuhay ng parasitiko sa loob ng katawan ng tao at hayop, na lubhang nagpapahusay sa kakayahan ng katawan. Naalala ni Kaiko si Lloyd at iniulat kay Ferdinand ang kakaiba niyang lakas. Inutusan niya si Kaiko na pairan ng halamang gamot si Lloyd, o ilagay ito sa kanyang pagkain upang alisin ang panlang trend. Kinabukasan, nakita ni Kaiko si Lloyd na naghihiwa ng gulay sa kusina, wala ng pagdududa, at dali-daling dinalhan siya ng isang tasang tsaa na may gamot. Si Lloyd, na may responsibilidad bilang isang reserve officer, ay hindi maaaring tumayo lamang at panoorin ang iba. Sa hirap, sa loob-loob ni Kaiko, naisip niya na si Lloyd ay nahikayat ni Ramon na sumali sa hukbo para itanim ang binhi ng trend. Habang naghahanda si Lloyd uminom, biglang sumulpot si Ramon, sinasabi sa kanya na matulog. Walang pakialam niyang ininom ang tasa ng tsaa, ngunit kinailangan niya itong iluwa dahil ang pangit ng lasa. Natakot si Kaiko na mabunyag at dali-daling tumakbo palayo. Napagtanto ni Ramon na seryoso ang sitwasyon at determinado siyang gumanti sa mga dahilan ng mga nawalan ng malay. Dahil sa malaking gantimpala, nagdesisyon si Riho na magbakasyon para magpahinga, kuntento sa ang tanawin at mga kagamitan ng hotel. Hindi nagtagal, inatasan si Lloyd na masahihin ng isang panauhin, na walang iba kundi si Riho. Ipinaliwanag ni Lloyd na maraming kakaibang kaso ang nangyari kamakailan, at gusto niyang tumulong. Matapos maghanda, inanyayahan ni Lloyd si Riho na humiga sa kama.
Kinailangan niyang humingi ng paumanhin dahil hindi niya matanggap ang pagpapanggap na hahawakan siya sa buong katawan. Bigla, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Samantala, dumating si Selen at ang kanyang ama sa isang kalapit na hotel. Inihanda na ng kanyang ama ang isang damit para sa kanya, pagkatapos lamang niyang magbihis. Dinala si Selen sa pagpupulong para sa pagpapakasal, at nakilala si Alan. Nagkunwari si Selen na abala para makaalis, pero pinigilan siya ng kanyang ama. Siya ay bigo at kinailangan niyang sumama sa kanya. Sa isipan ni Selen, sumulpot ang iba't ibang pag-iisip ng paghihiganti kay Alan. Nang bumukas ang pinto, mabilis na pumasok si Selen at hinayla si Lloyd papasok sa silid. Hindi nakialam ang dalawang ama pero nag-usap sila tungkol sa mahahalagang bagay. Nagtataka si Lloyd kung anong ginagawa ni Selen doon. Sinabi niya na ang pag-ibig ang nag-ugnay sa kanila. Nagplano silang dalawa na magpanggap na magkasintahan, pero binalaan sila ni Riho. Tinanong ni Riho si Selen kung bakit hindi niya tinanong kung bakit hindi si Alan ang kandidato para sa pagpapakasal. Pero wala siyang pakialam. Sa katunayan, kanina pa nahimatay si Alan sa banyo, kaya pinakiusapan ni Thurman si Lloyd na pumalit. Alam ang pakay ni Lloyd doon, nakaisip si Selen ng natatanging plano, gamitin ang date para imbestigahan ang may sala, habang si Riho naman ay gagampanan ang papel ng isang imbestigador mula sa loob. Napakagandang plano na napapayag si Riho nang walang pagtutol. Sa kanilang unang date, tinitigan ni Selen si Lloyd, kaya nakaramdam siya ng pressure, tapos pinilit siyang purihin ang kanyang ganda. Nang hindi nakisama si Lloyd, agad siyang gumamit ng paraan para takutin siya, kaya nag-alala siya. Para hindi mahalata ng mga tao sa paligid na kakaiba ang kanilang kinikilos. Hindi pa napalagay si Lloyd sa ganitong sitwasyon at wala siyang nagawa kundi sumunod sa hiling niya. Gayunpaman, biglang naging sobrang aktibo si Selen. Buti na lang, dumating si Riho para iligtas ang kaibigan sa nakakahiyang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na gumamit si Thurman ng kapalit sa pakikipag-ugnayan, kaya nangako si Raman na ibubunyag ang lahat ng kanyang mga plano. Samantala, tinanong ni Riho si Selen tungkol sa layunin nila ngayong araw, pero naalala lang niya na kailangan nilang imbestigahan ang kaso. Nagde-deliver ng mga paninda si Soma sa hotel at hindi sinasadyang nakatagpo ang grupo ni Lloyd. Binanggit niya na may naglagay ng maraming bomba at gasolina para magdulot ng panganib, kaya nagdala siya ng dagdag na mga magic stone para palakasin ang potensyal na pagsabog. Hinala ni Riho na pakana ito ni Selen, pero nagkunwari siyang walang alam at yamakap kay Lloyd. Ipinakilala ni Lloyd si Soma bilang dating kasama niya sa baryo, itinuturing niya itong parang kapatid, at ipinagmalaki na naging estudyante ito sa paaralan ng mga opisyal. Binati siya ni Soma at nagpaalam para ihatid ang kanyang mga paninda, habang iniutos ni Selen ang trabaho ng pagdadala ng mga kalakal sa Riho, at siya at si Lloyd ay nagpatuloy sa pagsisiyasat, kahit na sa totoo lang, halos buong araw ay nakatuon lamang si Lloyd sa kanya. Habang nagtatamasa ng tanawin sa isang yate, ikinwento ni Selen kung paano siya isinumpa ng sinturon, at sinubukan ng kanyang ama ang lahat ng paraan para tulungan siya. Nang mabasag ang sumpa, pinilit siya ng kanyang pamilya na dumalo sa mga sesyon ng paghahanap ng mapapangasawa, ngunit dahil doon, natagpuan ni Selen ang kanyang nakatakdang pag-ibig, na si Lloyd. Matapat na sinabi ni Lloyd na kung wala ang tulong ng lahat, hindi niya sana makakamit ang narating niya ngayon. Ipinaalala ni Selen sa kanya na dahil lagi siyang mabait sa maraming tao, karapat-dapat siya sa magagandang bagay. Kapalit, nagdulot ito kay Lloyd ng mas magandang pananaw sa buhay. Hiniling ni Lloyd kay Selen na maglihim, at ibinahagi ng dalawa ang kanilang sariling kasiyahan. Gusto ni Kiki Yoyo na ilayo si Lloyd kay Selen, ngunit sumusunod ang dalaga na parang si Sam. Nang umalis lamang si Selen, naglakas loob lumapit si Kiki Yoyo, ngunit nahalata pa rin siya ni Lloyd. Binalak ni Kiki Yoyo na gantimpalaan si Lloyd ng isang aralin sa mahika, ngunit hindi niya mahanap ang mga kinakailangang bagay. May pumasok na ideya sa kanyang isipan, kaya't pinaghihinalaan niyang nasa loob ng nakababatang kapatid ni Lloyd ang bagay na yun. Ngunit bago pa man niya ito masuri, bumalik si Selen at inatake siya. Umiwas si Kiki Yoyo, sumalakay pabalik, at sumali rin si Selen para tulungan ang kanyang kakampi na makatakas at magpatuloy sa paglaban. Nang lumabas si Lloyd na may 6 na balbas, hindi nakapag-focus si Selen, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kiki Yoyo na umatras.
Ipinaliwanag ni Lloyd na wala siyang damit para mas madaling matuto ng mga teknik sa mahika, habang iminungkahi ni Selen na pumunta siya sa hot springs para sa payapa at nakaka-relax na karanasan upang linisin ang kanyang kaluluwa. Ngunit, nabigo ang plano dahil lumitaw si Riho, kaya hindi na ilabas ni Selen ang kanyang likas na pagkahayop. Dumalaw rin ang kapatid ni Kikiyoyo na si Rika, at si Marie, kaya medyo hindi komportable si Lloyd. Kinailangan ng Pillow Sisters na gamitin ang kanilang lakas upang protektahan ang lahat. Napagkamala ni Riho na lumaban sila, pero ipinaliwanag ni Mina na sila ay kabilang sa kaharian ng Azami, at magiging kaklase na ng grupo si Pillow. Ipinahayag ni Selen na magiging disipulo siya ni Lloyd, balak pa nga siyang pakasalan. Ibinunyag ni Mina na inutusan siyang imbestigahan ang mga pagkawala sa paligid ng hotel. Samantala, nahirapan si Selen na pigilan ang mga gagamba sa pagsalakay. Habang nag-uusap si Maine tungkol sa ilegal na paghahanap ng mapapangasawa, nahulaan ni Alka na kapag hindi naayos agad, ang Trentwood, na tumubo sa paligid ng baryo ni Lloyd, ay sasakop sa buong lugar. Nagulat ang lahat nang malaman na si Selen ay isang pinuno ng nayon. Napagtanto ni Alka na ang mga punla ni Trent ay nanirahan at nakapasok na sa hotel. Nagbabala si Marie na kung hindi maayos, maaaring kailanganing muling baguhin ang mapa ng kaharian. Agad na nagpasya si Lloyd na kumilos kasama ang pinuno ng nayon, kahit nakita ni Alka ang buong pangyayari. Mabilis niyang itinulak si Alka para hindi siya masundan ng isang magnanakaw. Natuklasan ni Kakayo na ang katulong ni Thorionan ay napasukan na ni Trent at alam niyang siya ang nagdala ng punla dito. Sinabihan niya itong tumahimik dahil nakakainis ito sa kanyang isipan. Nang umatake siya kay Kakayo, lumitaw si Lloyd sa tamang oras, pinawi ang tensyon. Kinumplemento pa ni Lloyd ang bagong anyo ng sekretarya, na ikinagalit nito, sabay bitaw sa lahat ng mga Trent. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Panginoon ng demonyo ng kahoy. Pinuri siya ni Lloyd sa labis na pagiging totoo, at sa ilang galaw lamang, pinawala niya ang mga Trent. Pinag-usapan ng ama ni Thorionan at Selen ang mga paraan na hindi ayon sa batas ng pagpapalaki ng mga Trent bilang asawa habang mabilis na dumarami ang mga taong nawalan ng malay. Matapos silang talunin ni Lloyd, bumalik ang mga Trent sa normal na kahoy. Akala pa rin ni Lloyd na lahat ay gawa-gawa lang ng sekretarya. Nakita ng grupo ni Marie nang hindi sinasadya ang sekretarya na papunta sa kastilyo. Ibinunyag ng ama ni Selen na binili niya si Trent mula sa isang binata na nag-angking kabilang sa isang bagong lipi. Pinaghihinalaan siya ni Thorionan, pero hindi niya matukoy kung nasaan siya. Sinira ni Min-oki ang salamin, pinagalitan si Thorionan sa pagiging mayabang, at ginamit ang binhi ng Demon Lord para pababain ang kanyang reputasyon. Pag-atake ni Min-oki, nagtulungan ang lahat para pigilan siya. Itinaboy siya ng Pillow Sisters gamit ang kanilang dobleng espada. Dahil hindi epektibo ang mahika, hiniling ni Riho kina Selen at Pillow na pigilan siya habang tumatakbo siya palayo. Muntik nang matamaan si Selen ng nahuhulog na bato, pero nailigtas siya ng kanyang ama sa tamang oras. Inutusan ni Riho si Ala na maghagis ng bomba kay Min-oki. Pinagsama ng magkapatid na Pillow ang apoy at gasolina para kontrolin siya. Binuo ang diamond dust para palamigin si Min-oki, pero kaya pa rin niyang umatake, kaya kinailangan ng grupo na magtulungan para harapin ang puso sa loob. Sinubukan ni Selen na iligtas ang kanyang ama mula sa mga bato. Habang pinupuri si Lloyd bilang isang mabuting tao, may isa pang batong nahulog, pero napagsabihan siya ni Lloyd sa tamang oras na kunin ang kanyang ama sa isang ligtas na lugar. Nakatanggap si Lloyd ng impormasyon mula sa kabilang panig na ang sekretarya ay hindi nagkukunwari, kundi isang tunay na halimaw, kaya nagdesisyon siyang sumugal, nalagpasan ang mga hadlang, at winasak ang ubod ni Min-oki. Ito ang unang beses na tinalo ni Lloyd ang isang halimaw, kaya siya ay nasasabik at masaya dahil nagtitiwala ang lahat sa kanya. Nagmasid si Soma mula sa malayo, at nakaramdam din ng pagmamalaki. Nagising ang punong nayon, natuklasan na inilibing siya ni Soma, ngunit alam niyang magiging maayos ang immortal na si Alka. Galit si Alka na nakipagsabwatan si Soma sa kontrabida, ngunit hindi man lang siya natakot at kahit ininis pa si Alka, sinasabing marami pa ring dapat ika siya. Pagkatapos ng pangyayari, ginugol ni Alka ang maraming pagsisikap sa pagbura ng mga alaala ng inosenteng tao at pag-ayos ng hotel. Humingi ng tawad si Thorionan kay Remin dahil hindi niya binantayang mabuti ang kanyang mga tauhan.
Inamin din ni Remin ang kanyang pagkakamali sa paghinala kay Thorionan, at nangakong pakikitunguhan siya ng bukas palad. Ibinigay ni Thorionan si Kakaiwo kay Kamen para gamitin ayon sa gusto niya. Humingi ng tawad ang ama ni Selen sa pagpilit sa kanyang anak na dumalo sa maraming sesyon ng paghahanap ng kapareha, nangakong babantayan ang landas ni Selen bilang isang sundalo, at hiniling kay Lloyd na alagaan siyang mabuti. Naisip ni Selen na ikakasal siya kay Lloyd, kaya kinailangan siyang hilahin pabalik sa realidad ni Riho at Pillow. Pagod si Alka at gusto niyang magpamasahe para makapagpahinga. Lumapit si Lloyd, niyakap siya, at sinubukan ang paraan ng pagbelang ng buto na natutunan niya mula kay Kakaiwo. Sa isang tahimik na gabi, inakay ni Soma si Makona para makilala ang isang lalaking tila pari, pero hindi talaga. Nang makita niya ang determinadong mga mata ni Makona na gustong tapusin si Lloyd para makuha ang pag-ibig, sinabi niya kay Soma na bigyan ito ng gamot. Ipinaliwanag ng binata na gawa ito sa Trent at Abaddon, pero hindi gaanong alintana ni Makona at ininom agad ito. Pagkatapos noon, ang katawan niya ay biglang nagbago, na nagdulot ng sakit, habang si Soma ay tuwang-tuwa at umaasa na malalampasan niya ito upang kontrolin ang kakaibang kapangyarihan. Salamat sa kanyang matatag na kalooban, nakontrol ni Makona ang kanyang sarili at handa nang humarap kay Lloyd sa isang laban. Samantala, si Lloyd, pagka-uwi, ay nagpatuloy sa kanyang papel bilang isang walang bayad na katulong para kay Marie. Bagamat naghanda siya ng agahan at diretso itong inihain, si Marie ay tamad pa rin, hinihiling sa kanya na subuan siya, at sumunod si Lloyd ngunit nakaramdam na mayroong hindi tama. Lumalabas na biglang sumulpot si Celine at pinagsabihan si Marie dahil sa pangahas na humawak. Ang kanyang asawa, sinabi ni Lloyd na ngayon ay sasama siya sa lahat para labanan ang malaking ahas gaya ng iniutos ng hari. Inis si Marie na itinutulak ng hari si Lloyd sa panganib, pero sa pag-iisip niya, si Lloyd naman talaga ang mapanganib. Kahit hindi niya kabisado ang lugar na yon, para maging huwarang sundalo, kailangan niyang magsanay. Nag-alala si Alan nang marinig niya ang tungkol sa malaking ahas, samantalang sabik si Celine na sumama para magkaroon ng pagkakataong mapalapit sa kanyang crush, pero agad siyang pinigilan ni Philo at sinabing siya ang sasama kay Lloyd. Pagkatapos ay iniutos ni Colleen sa lahat na seryosong salubungin ang hari. Bigla siyang lumitaw sa hindi kaaya-ayang kalagayan. Sinabi ni Colleen na ang malaking ahas ay nasa pinakamababang palapag, napapaligiran ng mga sundalong nagbabantay ng maigi, pero mayroon pa ring maaaring mangyari, kaya binalaan niya ang grupo na maging alerto. Nang marinig na natuklasan ng hukbo ang malaking ahas, gusto ni Soma na kumilos agad para hindi ito mahulog sa kanilang mga kamay, habang si Alka, na hinahanap si Soma, ay isang hakbang ang layo. Bago pumasok, ipinahayag ni Lloyd na gusto niya ng suporta mula sa kanyang mga kasama. Agad namang sumagot si Riho na sang-ayon siya, habang nagtalo naman sina Celine at Philo dahil akala nila pinupuntirya sila ni Lloyd. Nagulat si Riho nang makita si Alan na nagbabantay. Kinutya ng dalawang babaeng blonde na kung natatakot siya, sabihin na lang niya, pero dali-daling ipinagtanggol ni Alan na hindi siya nanginginig, kahit walang naniniwala sa kanya. Habang naglalakad si Marie, dumating si Alka at pinilit siyang ituro ang daan papunta sa malaking ahas. Habang lumalalim ang grupo, biglang tinanong ni Philo si Riho kung gusto niya si Lloyd. Pinilit din ni Celine si Riho na sabihin ang totoo dahil nag-date at naging malapit na sila ni Lloyd, pinapanindigan pa si Riho sa isang sulok at tinatanong. Sumuko si Riho sa dalawang babae at pinaalalahanan sila na naroon pa rin ang misyon. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ingay, na nagpaisip kay Lloyd na yun ang malaking ahas at dali-daling pumunta roon, ngunit dahil pala yun kay Marie at Alka na nahulog. Patuloy na sinira ng babae ang mga pader para gumawa ng mas mabilis na daan papunta sa halimaw. Nang nag-espiye si Marie, natuklasan niya si Makona na nakahiga sa isang higanteng pagkain. Nang marinig ang ingay, agad siyang nagising, madilim ang mukha, na nagsasabing hinihintay niya ang kumuha ng kanyang pag-ibig. Alam na si Lloyd yun. Agad na naisip ni Marie ang iba't ibang nakakahiyang sitwasyon pero sinubukan pa rin niyang para itanong kung sino ang mahal ni Makona, pero ayaw niyang ibunyag, tapos biglang inatake si Marie para ilabas si Lloyd. Nagpakita rin si Makona ng kakaibang ugali, na nagpaisip kay Marie na para bang may sumasanib sa kanya, na nagdulot ng pagkalito. Nang marinig ang sigaw ng tulong, mabilis na lumitaw si Lloyd. Pagkakita pa lang sa kanya, nag-anyo si Makona bilang isang halimaw at nagpahayag na lalaban siya.
Nagbanta ang babae na kung hindi magmamadali si Lloyd, patuloy niyang guguluhin si Marie. Isang serye ng mga ugat ng puno ang pinakawalan pero lahat ay nawasak ni Lloyd. Biglang sumugod si Makona sa kanya, idiniin siya sa pader, iniisip na matatalo niya ito. Pero nakatakas pa rin si Lloyd at kalmadong sinabi na walang-wala ang ginawa niya kumpara sa mga tao ng nayon ng Qumran. Nagalit si Makona sa mga salitang iyon, iniisip na iniinsulto siya nito dahil alamat lamang ang nayong iyon. Kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa lahat ng dako, kaya inakay ni Riho ang grupo na tumakbo papalapit. Pinayuhan sila ni Marie na lumayo, pero nagbago ng direksyon si Makona para umatake, napilitang harangan ni Lloyd ang atake. Sinisi niya ang kanyang mga kasamahan dahil nasaktan si Lloyd, pero pinagtibay nito na dahil iyon. Nakaya niyang gawin ang lahat. Sa kabila ng sugat na mahirap pagalingin, hindi siya sumuko, buong pagmamalaking tinatawag ang kanyang sarili na tunay na sundalo. Nagalit si Makona at sumugod. Sa tindi ng labanan, nagkalamat ang mga bato at lupa, kaya't nangabuwal ang lahat. Patuloy na umatake si Makona, ginagamit ang lahat ng kanyang lakas para ipitin si Lloyd. Ngunit hinawakan ni Lloyd ang isa sa kanyang mga galame at pinaikot ito na parang elis. Sa pagtatapos ng labanan, binati ng lahat si Lloyd. Maging ang dakilang ahas ay nagpakita para purihin siya, sinasabing siya ay mahusay. Nang hindi siya maalala ni Lloyd, sinabi niyang naiintindihan niya dahil noon ay kasiliit lang ng butil ng paminta si Lloyd, pagkatapos ay nagpakilala siya bilang Virtora, ang tagapagbantay na hayop ng nayon ng Qumran, na may misyon na protektahan ang selyo at panatilihin ang kapangyarihan para kay Alka. Nagtaka si Lloyd kung bakit siya narito, at biglang nagalit si Virtora. Ang dahilan ay ginamit ni Alka ang balat sa kanyang likod para gumawa ng sinturon, na ikinagalit niya at kaya siya umalis. Nagtaka si Marie kung sino ang nagtanim ng Trent kay Makona, at lumitaw si So. Pagkakita pa lang niya rito, agad na nakaramdam ng panganib si Lloyd. Nang hinahamon ni So si Lloyd, biglang lumitaw si Alka mula sa ilalim ng lupa na gustong maningil, hindi maalala ng malinaw kung ano ang nagpahirap sa dakilang ahas. Sinamantala ang kanilang pagiging pabaya, lumapit si So sa dakilang ahas at pinawala ito, na nagpahina sa hadlang. Sa teorya, kapag nawala si Virtora, si Alka ay magiging kasing hina ng isang bata. Gayunpaman, nagpakawala pa rin siya ng isang malakas na suntok na ikinagulat ni So at maging siya mismo. Ang totoo, pumasok si Virtora sa sinturon ni Selen at nakaligtas sa kamatayan. Ang sanhi ay nagmula kay Alka na dating binalatan siya para gawing sinturon at pagkatapos ay ibinenta. Iyon, na nagdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang panig. Ipinahayag ni Su na palalayain niya ang huling piitan mula sa nayon ng Qumran at pagkatapos ay naglaho kasama ang harang. Samantala, narinig ni Alan ang ingay at tumakbo para tumulong. Nang makita ang anino ng isang halimaw, akala niya ito ang dakilang ahas at hinato ang kanyang espada para umatake, na di inaasahang nagdulot ng pagguho ng silong, kaya inakala ng mga sundalo na nagtataglay siya ng kapangyarihang Sum-Iron ng lupa. Patuloy na pinapagalitan ni Alka si Su sa paggawa ng bitag, ngunit ang totoo ay siya mismo ang Sum-Iron sa silong, pagkatapos ay sinabi niya sa grupo na tumalon sa loob ng bowl ang kristal para makatakas. Pagbalik, ginantimpalaan si Alan ng hari dahil sa pagwasak kay Dandayan at pagharap sa dakilang ahas. Tumanggi siya, ngunit lalo pang naantig ang hari at pinuri ang kanyang katapatan, pagkatapos ay iginawad sa kanya ang titulong tagapuksa ng dragon. Si Alan ay naging isang taong di inaasahang nakinabang, na hindi kinailangang gumawa ng anuman ngunit nakakuha pa rin ng mga gantimpala. Nang gabing yun, iniisip pa rin ni Lloyd si Su dahil ang pangalan ay kahawig ng pangunahing karakter sa aklat na madalas niyang basahin, at habang ang lahat ay nasa party, muling nagpakita si Alka, dinala si Salen sa nayon ng Qumran para sa isang bagong paglalakbay. Ipinahayag ng hari na ang kaharian ng Azami at ang imperyong Zio ay mag-oorganisa ng laban na pangungunahan ng pamilya ng hari. Ito ay nakita bilang isang pagkakataon para sa parehong bansa na pagbutihin ang kanilang ugnayan. Kaya naman, nagpa siya ang hari na ipadala ang pinakamalakas na mandirigma ng Azami para sumali, bagamat ang pagkakakilanlan ng taong yun ay isa pa ring misteryo. Inakay ni Alka ang lahat sa kakahuyan patungo sa isang maliit na nayon sakay ng isang malaking sasakyan. Siyempre, maaari naman siyang gumamit ng mahika para lumipad doon sa isang iglap, pero dahil may naghihintay sa unahan, kinailangan nilang piliin ang ganitong paraan ng paglalakbay.
Ang mga bata ay sabik na makarating sa maliit na nayon para maghanap ng kayamanan. Ang mga batang ito ay nag-iisip lamang tungkol sa pagpaparehistro para sa kasal at pakikipagkumpetensya sa malalakas na kalaban. Gayunpaman, agad na pinawi ni Marie ang intensyong yun dahil ang kanilang pangunahing layunin ay pagalingin si Viratora. Sa daan, nag-isip si Marie kung okay lang ba ang pagsama ni Crom at Colleen, lalo na't may malaking nangyayari sa palasyo. Ang totoo ay binabantayan ng hari si Alan, kaya inatasan si Mina na ibalik siya upang sumali sa paligsahan. Patuloy na pinangunahan ni Alka ang grupo patungo sa isang kuweba kung saan naninirahan si Dr. Hughes, na kilala bilang hari ng tribo ng mga duwende. Bagamat walang naniniwala na isa siyang tunay na hari, sa totoo lang, si Hughes lamang ang may kakayahang gampanan ang ganoong responsibilidad. Parehong may katawan ng estudyante sina Hughes at Alka, ngunit may mga kaluluwa ng matatandang babae, dahil mahigit isang siglo na silang nabubuhay. Pagkatapos noon, hinawakan ni Hughes si Viri at tinanong kung bakit siya umalis ng bahay. Sinisi ni Viri ang lahat kay Alka, kaya humarap si Hughes at pinagalitan si Alka ng husto. Bilang tugon, pinaalala ni Alka sa kanila na si Viri ang unang nag-isip na gawing sinturon ang mga hiyas para ibigay kay Lloyd. Ideya ni Viri ang lahat ng iyon. Tinamaan sa mismong puso, gumawa ng dahilan si Hughes para itulak ang lahat papunta sa baryo. Pagdating nila, nagulat ang lahat dahil ang baryo ay mas payapa kaysa inaasahan. Gayunpaman, pagkapasok nila, nakaramdam sila ng mabigat na atmosfera na bumabalot sa lugar. Kakaiba ang paraan ng pamumuhay ng mga lokal, hindi nila kailangang umakyat sa hagdanan ngunit kaya nilang tumalon sa susunod na palapag tulad ng mga superhero, kahit mula sa malalayong lugar. Kaya nilang ihagis ang isang liham diretso sa patutunguhan nito. Ipinapaliwanag ni Lloyd na sa liblib na kanayunang ito, kailangan nilang mamuhay ng ganon. Pagkatapos noon, bumaling siya para batiin ang kanyang lola na matagal na niyang hindi nakikita. Nang sandaling yun, dumating ang isang kapitbahay para hilingin sa lola na magbigay ng mas maraming mahika sa isang baril upang ipaputok siya patungo sa bundok sa unahan. Ngunit dahil sa kakulangan ng mahika, lumihis siya ng landas, kaya nag-alala ang lahat kung ligtas ba siya o hindi. Tumawa lang si Lloyd, sinasabing madalas itong ginagawa ng mga taga-baryo kapag mayroon silang apurahang gawain, at kung sakaling lumihis sila ng landas, aabutin sila hanggang kinabukasan para makarating. Ang baryong ito, bukod sa kakaibang pangalan nito, ay nagdulot din ng bahagyang pagkabalisa sa grupo. Sa sandaling yun, lumitaw ang lolo ni Lloyd, may dalang isang higanteng isda sa kanyang balikat. Nang marinig ito, tumakbo si Philo para salubungin siya at hinamon siya sa isang laban-laban sa kilala bilang demonyong Diyos. Sa pagtingin sa kanyang tindig, agad niyang nakilala ito bilang kanyang sariling estilo ng martial arts. Ipinaliwanag ni Lloyd na natutunan ni Philo ito sa sarili niya, at isiniwalat din na ang banal na kamao na pamamaraan ng kanyang lolo ay ginagamit pala ng buong village bilang ehersisyo sa umaga. Nang marinig ito, natigilan si Philo, dahil ang itinuturing niyang martial arts ay isang pang-araw-araw na ehersisyo para sa kalusugan lamang. Balak sanang makipaglaban ng lolo kay Philo, pero mabilis na humingi ng pahintulot si Riho na tulungan siyang dalhin ng isda pauwi. Hindi inaasahan, pagkadala niya roon, naging bato si Riho. Samantala, tinanong ni Colleen si Alka tungkol sa kinaroroonan ni Mirth O'Han, at agad na nagpunta para hanapin kung saan siya naglalagi. Nagkita muli sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, sinalubong ni Mirth O'Han si Colleen ng isang nakagugulat na pangyayari, nakitang namula si Colleen sa hiya. Akala pa niya gusto niyang magbanyo. Ang walang pakundangang puna ay ikinagalit ni Colleen, at agad siyang sumuntok. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit may nararamdaman siya para sa isang taong walang kamuwang-muwang. Nang tanungin ni Chrome kung kailan babalik si Mirth O'Han sa Azami, umiling lang ito. Dahil sa kanyang pagkakasala sa mga nakaraang pagkakamali, gusto ni Mirth O'Han na manatili dito at ipagpatuloy ang gawaing pang-agrikultura na kanyang mahal. Sa isa pang pangyayari, pagkakita pa lang sa pamilya ni Lloyd, agad na sumugod si Selen para batiin sila at naglabas ng form ng pagpaparehistro ng kasal, sinusubukang papirmahin sila. Bago pa man maisakatuparan ang plano, may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw. Lumabas na isang lumilipad na banal na butiki ang nagpakita, at agad na nagbanta si Alka na gagawin itong uling. Akala naman ni Riho na isa itong pambihirang halimaw na maaaring ipagbili sa malaking halaga, kaya naman siya ay masigasig na.
Nagboluntaryo para lumaban, pero nang mapagtanto niyang isa palang malaking dragon yun, natakot siya at tumakbo palayo. Ang mga batang bayan, nang makita ito, ay nakakatuwang naghagis ng mga eroplanong papel para humingi ng sungay ng dragon. Pagkatapos ng ilang atake, ang dragon ay lumayas na miserable. Kinutya ni Selen si Riho, pero natigilan ang mapagtanto niyang ang form ng pagpaparehistro ng kasal ay ginawang laruan ng mga bata. Sa oras ng pagkain, inasar muli ni Riho si Selen, pero sa pagkakataong ito kinailangan niyang pigilan ang sarili dahil kaharap niya ang pamilya ng kanyang magiging asawa. Humingi ng paumanhin ang lolo ni Lloyd kay Philo dahil ilang batayang galaw lang ang maituturo niya. Sa limitadong oras, naririnig ang batayan, ngunit mahirap pa rin, gusto na lang umiyak ni Philo. Biglang inanunsyo ni Alka na ngayon ang pagdiriwang para sa kasal nila ni Lloyd, na ikinakunot ng noo ng lahat. Mabilis na nilinaw ng lolo na dahil naging sundalo si Lloyd at nagdala ng mga kaibigan para bisitahin ang baryo, nagtipon ng lahat para sa isang handaan. Habang kumakain, pinuri ng lahat kung gaano kasarap ang pagkain. Mayabang na ipinagmalaki ni Mirth-Ohan na ang pangunahing sangkap ay mula sa nahuli niya kaninang umaga. Nang malaman ni Riho at Selen na gawa sa tinta ng higanteng pusit ang sarsa, gusto nila magsuka kaagad doon. Ang pinaka-natatangi ay ang salad na may mukha ng tao na nagpakilabot sa buong mesa, pero masarap pa rin itong kinain ng lahat. Pagkatapos ng piging, si Riho pa ang nagkusang tumayo at maglinis, kaya naghinala si Selen na may binabalak siya. Bago umalis ang mga nakatatanda, tinanong nila si Lloyd kung sino sa mga babae ang girlfriend niya. Namulas si Lloyd at ipinaliwanag na magkaklase lang silang lahat. Gayunpaman, napansin ng isang babaeng kulay kape ang buhok si Riho dahil sa kanyang pagiging maalaga sa bahay at sa iba. Ang lolo naman, nakita si Philo na tunay na karapat-dapat dahil sa kanyang pambihirang kasanayan sa martial arts. Samantalang dismayado sina Selen at Riho, matayog ang ulo ni Philo sa pagtatagumpay. Hindi matiis ni Alka ito at sumigaw na maghihiwalay at umuwi na ang lahat. Nagtanim ng sama ng loob, hinanap ni Selen si Viritora para humingi ng tulong sa isang plano. Iminungkahi ni Viritora na maaari niyang gamitin ang nagsasalitang sinturon o magbagong anyo bilang isang mahiwagang babae upang mapalapit sa mga bata. Naririnig ito nang hindi sinasadya. Ang mabait na si Huge ay gumuhit ng isang bagong anyo para kay Viritora, ngunit pinuna siya nito. Pagkatapos, nagtapat si Huge kay Alka tungkol kay Soma na gustong palayain ng Demon Lord. Ngunit dahil haka-haka pa lamang, hindi nang ahas si Alka na kumilos. Ang pinaka-nag-aalala sa kanya ay malapit nang maalala ng lalaki ang kanyang nakaraan, at walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kapag bumalik na ang kanyang alaala. Kinagabihan, patuloy na kinukutya ni Selen at Philo si Riho dahil nakatanggap siya ng bagong damit. Nang malaman na mamahalin ng damit, nagliwanag ang mga mata ni Riho, at agad niya itong hinubad at maingat na itinago para ibenta sa mas mataas na presyo sa ibang pagkakataon. Sa sandaling yun, nagdala si Lloyd ng tsaa at merienda at hindi sinasadyang nasaksihan ang eksena. Mabilis mag-isip si Philo, sinipa si Lloyd papalapit sa bundok, tapos ay tinali si Riho para wala siyang pagkakataong makialam. Sa isa pang sulok, si Mirth-Ohan ay taimtim na humihingi ng tawad kay Marie para sa mga pagkakamaling nagawa niya. Bigla, naramdaman ni Marie na pamilyar ang tagpong ito at sinabi sa kanya na tumayo at ipaliwanag ang lahat. Ipinagtapat ni Mirth-Ohan na noong araw na yon, isang kakaibang mangangalakal ang lumitaw at binigyan siya ng isang itlog. Sa hindi malamang dahilan, iniharap niya ang itlog na yon sa hari. Matapos sumangot ng isang bagay mula sa itlog, ang hari ay tila kontrolado ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang lalaking yun ay mga 60 taong gulang at patuloy na tinatanong sa kanya kung sino raw siya. Nang marinig ito, biglang nabigla si Marie dahil narinig na niya ang pariralang yun noon. Maaga sa umaga, hinimok ni Viri si Alka na ibalik ang kanyang katawan. Dahil kapag nawala si Viri, hindi lamang mawawala kay Alka ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin ang selyo ng huling piitan ay mawawala rin kasama niya. Nagpakita ng walang pakialam na ugali si Alka, na ikinagalit ni Viri, ngunit wala na siyang magawa pa. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa huling piitan, kilala rin bilang pinakahuling kulungan. Tuwang-tuwa si Riho, iniisip na mayroong napakaraming kayamanan sa loob. Ngunit nawala ang kanyang saya nang malaman niyang ang lugar na ito ay tirahan lamang ng mga demonyong Panginoon.
Ang tungkulin na sugpuin ang mga demonyong Panginoon na nakatakas mula sa lugar na ito ay orihinal na sa mga taga-baryo. Nang marinig ito, naguluhan si Lloyd dahil wala pa siyang natatalong halimaw, lalo na ang demonyong Panginoon, na nagpadama sa 2 taong kasama niya na may mali. Si Veery ay hindi lamang tagapagbantay na hayop ng baryo, kundi pati na rin ni Alka. Dahil kayang ilipat ni Alka kay Veery ang lahat ng pinsala, nagtataglay siya ng kapangyarihang hindi namamatay mula rito. Nang paulit-ulit na tanungin ni Riho kung ano nga ba talaga ang Last Dungeon, ang napakahabang sagot ay walang nakaintindi. Sa madaling sabi, ito ay isang napakalaking pinagmumula ng kapangyarihang mahika, isang sinaunang teksto na may mataas na uri. Pinagalitan si Alka dahil sa paglakas ng loob na gamitin ang balat ni Veery bilang materyales. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, sinasabing inudyok siya ni Huge na gumawa ng apron mula sa balat na iyon dahil ito ay hindi tinatabla ng langis at tubig. Pansamantalang pinalampas ito ni Huge, at nagtuon sa pagdidiin na hindi pa kayang kontrolin ni Alka ang kanyang kapangyarihan sa ngayon. Kung hindi ka agad matatakpan ang kawalang tatag na ito, lahat ng mga demonyong Panginoon ay papasok sa mundo. Napansin din ni Huge ang banal na espada na kabubunot lamang ng lahat, pinapayuhang ingatan nila ito. Ito nang maingat, pagkatapos magsalita, di sinasadyang sumilay ang isang tusong ngiti sa kanyang labi, na nagpadama kay Riho ng matinding pagdududa. Kinuha ni Huge ang sinturon mula kay Selene, kaya umiyak ng husto ang batang babae. Pagkatapos ay sinimulan niya ang ritual para buhayin si Veery, unang nilambat ang karneng baboy, binalot ito ng sinturon, at saka inilagay sa kawali. Pagkatapos pahingahin ang karne, inihanda niya ang sarsa. Mukhang seryoso si Huge, ibinagsak ang karne na parang bola at inihagis sa isang palayok ng sarsa, kinulab sa loob ng 3 oras. Nang tamang oras na, inalis ito ni Huge at biglang pinitik ang noo ni Alka, na nagdulot ng ang matinding sakit niya. Lumabas na ang ritual na ito ay pumutol sa koneksyon ni Alka sa huling piitan, ginawa siyang ordinaryong batang babae na walang pinagkaiba sa 9 taong gulang na bata. Nang marinig ito, ang grupo ay isa-isang naglabas ng lahat ng sama ng loob na natamo nila mula sa pambubuli ni Alka noon. Binalak ni Marie na ilabas lahat ng kanyang paghihirap, ngunit nang harapin ang presyon mula sa kanyang amo, nanginginig pa rin siya. Hinimok ni Huge ang grupo na bumaba ng bundok para dumalo sa laban na inorganisa ng pamilya ng hari. Sabik si Alka na panoorin si Alan na makipagkompetensya, habang kinailangang bumalik muna si Chrome para maghanda para sa stadium. Habang naghihintay sa pagkabuhay muli ni Veery, walang ginagawa si Huge at nagbabalak ding bumisita. Pero bago umalis, sinabi niyang may pribado siyang sasabihin kay Alka. Nang pumasok sila sa gubat, biglang nagpakawala ng bitag si Huge, dahilan para mahulog si Alka sa isang malalim na hukay. Lumalabas na ang sinasabing pagkabuhay muli ni Veery ay ang pagpigil sa kapangyarihan ni Alka para palayain ang huling piitan at palabasin ng mga demonyong Panginoon. Ipinahayag ni Huge na lilikha siya ng bagong mundo, na may lubos na pananampalataya sa kanyang plano. Habang nagsisimulang maintindihan ni Alka ang balak, isinara na ni Huge ang takip ng hukay, ikinukulong siya. Samantala, nag-aatubili pa ring umalis sina Selene at Philo dahil nangangarap silang maging mga mapapangasawa ni Lloyd. Sumulpot si Huge, nagsisinungaling na abala si Alka sa pagkuha ng mga sandata para bantayan si Marie, kaya kampante ang grupo na umalis. Lalong-lalo na nang mabanggit si Marie, natarante si Selene hanggang sa tumakbo palayo. Patuloy na niloloko ni Huge si Lloyd para hanapin si Alka. Habang kalmadong sumusunod sa labas, biglang naalala ni Colleen na hindi pa siya nakapagpaalam sa kanyang crush, nang bigla itong sumulpot. Iniisip na susunod ang iba pang taga-baryo, laking gulat nila, si Merthohan lang pala. Nagdala siya ng ilang gulay na gustong ibigay kay Marie, ngunit dahil sarado na ang gate, hindi na siya makabalik. Sinamantala ni Huge ang pagkakataong sabihin na kung wala si Alka, mas magiging komportable, at sinadya niyang gamitin si Lloyd para hikayatin siyang magpaiwan. Narinig ito ni Selene at Philo, at lalo silang nalungkot, pero tiniyak ni Huge sa kanila na isang araw lang silang magkakahiwalay. Masayang hinayla ni Colleen ang kanyang crush pabalik sa Azami para magpahinga, at ipinasa ang lahat ng iba pang bagay kay Crumb. Bumalik ang grupo ayon sa kalkulasyon ni Huge. Nang makita si Riho na balak ibenta ang mga guwantes, nag-alok siyang bilhin ito sa murang halaga, kahit pa
Nag-alok na ayusin ng libre ang kanyang prostetikong braso. Ngunit tumanggi si Riho, bagamat nagulat na nakita agad ang kanyang kondisyon sa isang sulyap lang. Matapos ipagbili ang mga kayamanan, tumanggap si Riho ng isang kahon ng ginto. Hindi sinasadyang nakasalubong ni Mina si Riho, at nagyaya ang dalawa sa isang lakad at pag-uusap. Habang nagchichismisan, hindi sinasadyang nakay ni Mina ang lahat ng kakanin na orihinal na binili para sa isang pasyente, kaya kinailangan niyang bumili ulit. Pagkatapos, dinalaw nila ang isang taong naghahanda para ilathala ang isang libro. Gumaling na ang kanyang sugat, ngunit hindi na mababago ang kanyang pag-uugali. Nang tanungin ni Riho kung sino ang nag-udyok kay Roll na kunin ang banal na espada, sinabi niyang hindi niya alam at natatandaan lamang na lagi niyang tinatanong sa iba kung sino daw ba siya, at sa likod niya ay may batang gumagawa ng ingay na parang sumisipsip ng candy. Agad naisip ni Riho si Huge at nakaramdam ng hindi maganda. Nang dumating si Riho sa arena, inatasan siyang magbantay sa paligid dahil malapit nang dumating ang mga hari ng dalawang bansa. Dahil abala si Colleen, hinayla ni Crom si Mina para protektahan ang hari. Pinaalalahanan ni Riho ang grupo na samantalahin ang pagkakataon para magsaya, habang sinamantala ni Selen ang pagkakataong magpadala ng libu-libong mensahe ng pag-ibig kay Lloyd. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Alan na makawala dahil sa sobrang pressure bago ang laban, at nabansagang bayani, kaya nakatuon sa kanya ang atensyon ng lahat. Habang gulong-gulo si Alan, sumulpot ang kalapit na hari. Pagdating ng hari ng Azami, agad na iprinisinta ni Riho ang kasalukuyang panganib at hiniling na ipawalang bisa ang laban. Lumingon ang hari para tanungin si Crom kung mapagkakatiwalaan ang kanilang mga salita. Maikling sagot ni Crom na malapit silang kaibigan ng prinsesa. Nang marinig ito, agad na hinayla ng hari si Riho papasok, kumakain ng cake habang nag-uusap. Mga kamakailang pangyayari tungkol kay Marie. Habang nag-iisip ng husto si Alka na walang makakahanap sa kanya, biglang lumitaw si Lloyd na parang isang Diyos. Sabi niya buong araw niya raw hinanap si Alka sa mga bundok at gubat. Naalala niya noong bata pa siya na madalas siyang mahulog sa mga butas. Naalala ni Lloyd ang lugar na ito. Dito rin niya napagpasyahang maging malakas para wala nang mag-alala sa kanya. Ngayon, tiniyak ni Lloyd na maninindigan siya para protektahan ang lahat, kahit na kailangan pa niyang magsikap ng husto. Naantig si Alka, nagpasalamat kay Lloyd sa pagtulong sa kanya na muling mahanap ang kanyang pananampalataya, at mula ngayon, tatayo siya sa tabi niya para iligtas ang mundo. Nang gabing yun, tinanong ng pari si Huge tungkol sa progreso ng plano. Sumagot siya na naisara na niya ang tarangkahan papunta sa nayon, kaya naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Si Huge ang bahala sa estratehiya, habang si Soma ang hahawak sa laban. May tiwala siya na si Makona, kahit na hindi matatag ang kanyang pag-iisip matapos matalo ni Lloyd, ay susunod pa rin sa mga utos. Lahat ay maingat na inihanda para sa laban bukas. Samantala, ipinaalam kay Lloyd ng kanyang tiyuhin na ang tarangkahan papunta sa Azami ay nasira ng malaki. Sa kabutihang palad, may paraan pa rin si Alka para makabalik, basta bumalik muna sila sa nayon. Pagkatapos ng lubos na paghahanda sa nayon, hindi nakalimutan ni Alka na turuan si Lloyd na sundin ang kanyang mga sinabi pagdating sa Azami. Sa tulong ng mga nakatatanda, nakahanap si Lloyd ng paraan para makabalik gamit ang kakaibang sasakyan mula sa nayon ng Canron. Kinabukasan, ang palakaibigang laban sa pagitan ng dalawang kaharian ay naganap ayon sa plano. Sa gitna ng laban, biglang napagtanto ni Alan na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi si Makona. Sa tulong ng kapangyarihan ng Trent, madali niyang nadaig si Alan at itinulak siya sa bingit, na nagdulot ng kanyang pagkasugat. Agad na tinanong ng hari si So, ngunit kalmado niyang iminungkahi na magkaisa sila upang sakupin ang mundong ito. Ang Imperyong Zio ay kasalukuyang nagtataglay ng mga paraan upang gawing malalakas na sandata ang mga tao na sumusunod ng walang pagtutol. Sa dagdag na kapangyarihan ni Azami, ang pagmanipula sa mundo ay magiging kasandali ng pagpindot ng kamay. Balak sanang sumaklolo ni Colleen, ngunit hindi inaasahang nagpakana si Soma na naging dahilan para hindi sila makagalaw. Ang hari, na minsan ang sinapian ng Panginoong Dinon, na nagdulot ng pagdurusa sa mga mamamayan at sa kanyang anak na babae, ay mariing tinanggihan ang mungkahi ni So. Palibhasa, tinanggihan, walang ibang nagawa si Huge kundi kumilos. Sakto namang dumating ang lahat para paligiran siya.
Malinaw kay Riho na ang balak ni Hughes ay kunin ang banal na espada at palayain ang huling piitan. Kaya naman aktibo niyang pinanatili sina Lloyd at Alka sa nayon para mapadali ang kanyang plano. Mayabang na naniniwala si Hughes na walang kayang baguhin ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Selene, kahit hindi nagtataglay ng matinding kapangyarihan tulad ni Lloyd, ay palaging nagsisikap na maging isang kapaki-pakinabang na kasamahan sa koponan. Nagkakaisang ipinahayag ng lahat na hindi sila basta-basta magpapatalo, na ikinainis ni Hughes. Agad niyang ipinatawag sina Abad at Locusts upang paligiran ang mga upuan, ginagamit ang mga mamamayan bilang panakot sa hari. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ng mamamayan ay mga sundalo at adventurer na nagkukunwari lamang. Agad silang tumayo upang lumaban, nagpakita ng paghanga kahit kay Soma sa ganitong kahandaan. Samantala, narinig ni Merthohan na umalis si Soma sa nayon at pinayuhan ang kaibigan na bumalik. Gusto pa niyang ipakita kay Soma ang galing ng pagsasaka sa pamamagitan ng kakaibang pagbabago. Bitbit ang karit at ang baliktad na aklat ng tadhana, buong pagmamalaki na hinarap ni Merthohan ang hamon. Pinagtibay niya na hindi nakakabagot ang probinsya. Pero ang kinamumuhian ni Soma ay ang mundong ito mismo. Ayaw niyang maramdaman ni Lloyd ang parehong bagay. Kaya sinubukan niyang paniwalain ito na mas kawili-wili ang labas ng mundo, sa gayo'y ginawang bayani si Lloyd at saka itinulak ang mundo sa bingit ng pagkasira. Bagamat tinansya niya si Merthohan na may kakayahan, minamaliit pa rin siya ni Soma at madaling pinanaig. Sa kabilang banda, nahihirapan ang grupo ni Marie laban sa mga halimaw. Biglang lumapit si Makona at inasar si Marie, at nakatikim lamang ng sipa na dam-aikit sa kanya sa ang pader. Samantala, si Crom at Colleen ay sunod-sunod na natalo, kaya napilitan si Sue na dalhin ang hari sa lugar kung saan nakalagay ang banal na espada. Hindi inaasahan, lumitaw si Alan at tinagpa ang braso ni Sue, pero agad itong dumugtong muli. Noong unang panahon, noong ang sangkatauhan ay nababalot ng kaguluhan, nanabik sila sa isang tagapagligtas. Ginamit ni Alka ang mga teksto ng rune upang likhain si Sue. Dapat sana ay mawawala siya kapag nailigtas na ang mundo, ngunit sa kung anong kadahilanan, patuloy pa rin siyang nabubuhay, tinawag na bayani ng mga tao, at pagkatapos ay unti-unting nakalimutan. Ang pagnanais na makalaya ang nagtulak sa kanya na humanap ng paraan upang alisin si Alka at gawing iba ang isang tao na isang bayani, walang iba kundi si Lloyd. Sa sandaling yun, lumitaw si Lloyd, nagtatanong tungkol sa laban ni Alan at pinatutunayang narinig niya ang lahat mula kay Alka. Kinwestiyon niya si Hughes na hindi niya kayang buhayin muli ang Demon Lord, nagpanggap lamang na gawin yon. Ipinaliwanag ni Hughes na hindi niya gustong buhayin ang Demon Lord para magdulot ng kaguluhan, ngunit hindi siya naniwala si Lloyd, iniisip na gawa-gawa lamang niya yon. Dahil pinipilit siya, naglabas si Hughes ng ebidensya, isang itlog na naglalaman ng Viri. Naaalala ang mga tagubili ni Alka, hiniling ni Lloyd na ibigay niya yon. Habang inilalabas iyon ni Hughes, binato siya ni Lloyd, ngunit naghanda siya ng isang trump card. Isang higanteng golem na sumipsip kay Makona upang dagdagan ang lakas nito. Agad na hiniling ni Marie kay Lloyd na iligtas si Makona, at isinugol niya ang kanyang sarili sa isang direktang paghaharap. Sa kanyang lakas, madaling naputol ni Lloyd ang isa sa mga braso ng golem, ngunit halos agad itong bumalik. Abala siya sa pagkontrol sa golem at hindi niya alam na papalapit si Selene mula sa likuran. Bagamat paulit-ulit na tinalo ni Lloyd ang halimaw, patuloy itong nanambalik, pagkatapos ay nagpakawala ng isang napakabilis na atake ng liwanag. Nakailag si Lloyd, ngunit dahil bihag si Makona, hindi siya makapagbigay ng isang tiyak na atake. Sa isang saglit ng pag-aalinlangan, natamba si Lloyd, na labis na ikinatakot ng lahat. Hinala ng mga tao na si Makona ang siyang pinakapusod ng pagbabagong buhay ng golem. Kung mahiwalay siya rito, hihina ang kapangyarihan nito. Ngunit walang sinuman ang sapat na malakas para makalapit, at nawala na ng kontrol si Makona sa kanyang kamalayan. Lubhang napagod si Lloyd, ngunit sa sandaling yun, biglang lumitaw si Merthohan, binuhay muli ang kanyang loob sa pagmamahal sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng isda. Sa kapangyarihang yun, itinulak niya pabalik ang higanteng golem. Kasabay nito, sabay na sumigaw si Riho at Marie kay Makona na gumising, na saksihan ang walang tigil na pagsisikap ni Merthohan. Naalala ni Lloyd ang kanyang dating pangarap na maging sapat na malakas upang protektahan ang lahat.
Sinubukan din ni Riho na gisingin si Makona sa pamamagitan ng pangako na bibigyan siya ng espesyal na kayamanan. At talaga naman, nagkamalay si Makona, nakawala sa golem, at nagmadaling ablutin ang bagay, na nagpatawa at nagpaiyak sa buong manonood. Sinasamantala ang galit ni Huge sa pagbagsak ng kanyang plano, mabilis na inagaw ni Selen ang itlog mula sa kanyang kamay, patuloy na tinatawag ang pangalan ni Viri. Noong una, tahimik si Viri, ngunit sa kanyang pamimilit, sa wakas ay kinailangan niyang lumabas, na ikinagulat ng malaki. Ipinagmamalaki ni Selen na perpekto niyang nasupil si Viri. Sa sandaling yun, nakabawi si Lloyd at naging mas malakas kaysa dati. Gamit ang mahika ng hangin, hinay pa niya ang golem palayo hanggang sa naging tumpok ng mga guho ito. Labis na kinabahan si Huge at nagpadala ng senyales ng paghingi ng tulong, ngunit kinukunan lang siya ng video ng mga kasamahan niya. Tuwang-tuwa si Sue na opisyal nang naging tagapagmana ng posisyon ng bayani si Lloyd. Naalala niya na ang orihinal na plano ay gawing bayani lamang si Lloyd, at ngayon ay naging realidad na ito. Pagkatapos noon, lumitaw si Alka mula sa langit, kinukutya si Huge na sumuko na. Pero baliw pa rin si Huge, kaya napilitan si Alka na gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling yon, napigilan ni Soma si Huge mula sa kamay ni Alka. Sinabi ni Sue na kailangan niya ng oras para ayusin ang buong laban ni Lloyd, habang pinaalalahanan siya na huwag kalimutan ang kanyang mga pagkakamali. Dahil sa swerte at talento, muling pinarangalan si Alan bilang isang bayani sa paningin ng hari. Naibalik din ang buhay ni Alka pagkatapos ng kanyang mga nagawa, bagaman mayroon pa rin siyang mga gawi na nakakairita kay Colleen. Abala si Makona sa pagtamasa ng kakaibang bunga ng digmaan. Habang bumalik si Lloyd sa kanyang pang-araw-araw na buhay, bagamat atubili sa presensya ng isang harem, laging gusto ni Alka na mapalapit kay Lloyd. Ngunit hindi binigyan ni Selen si Alka ng pagkakataon, noong mukhang magkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa loob. Napigil ito ni Marie at Riho sa tamang oras. Nagtipon sila sa bahay ni Marie para sa isang handaan. Pagkatapos ng ilang matitinding laban, sama-sama nilang ipinagdiwang ang piging ng may lubos na kasiyahan.